Ang langit sa itaas ng Durham, North Carolina ay tila mas mabigat kaysa dati. Makulimlim, walang bituin, at may tila hindi matawarang presensya ng isang bagay na malapit ng sumabog, hindi sa langit, kundi sa kaluluwa ng isang lalaking itinuturing ng patay ng lipunan. Si Gabriel Ramirez ay nakaupo sa malamig na sementong sahig ng kanyang selda, nananatiling tahimik sa gitna ng dilim. Hindi siya umiiyak. Hindi na. Matagal na siyang natutong pigilan ang mga luha, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa kawalang saysay ng pagluha sa isang mundong wala nang nakikinig. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. 4 na taon pa lang siya nang unang beses siyang isama ng kanyang ina, si Isabel Duarte, sa isang maliit na kapilya sa gilid ng kanilang barong-barong. Mainit ang sahig, amoy kandila at insenso, at sa bawat paghawak ng kanyang ina sa kanyang kamay habang nakaluhod, may kakaibang kapayapaan na parang yumayakap sa kanila kahit gutom sila noon. Anak, bulong ni Isabel sa kanyang tenga habang hawak ang rosaryong minana pa niya sa kanyang ina. Kapag ang lahat ay tila nawala, tandaan mo, hindi pinababayaan ng Birhen ang kanyang mga anak. Sa gabing iyon, bumalot sa maliit na katawan ni Gabriel ang kakaibang pakiramdam, hindi iyon pagkain, hindi iyon kalayaan, kundi pag-asa. Ngunit lumipas ang panahon, at gaya ng mga sinulid na lumuluwag sa ginawang tahi ng kanyang inang mananahi, unti-unting natastas sa puso niya ang pananalig. Pagsapit niya ng 15 taong gulang, halos hindi na siya umuwi. Mas pinili niya ang kalsada, doon kung saan may kumpanyang hindi humuhusga, kundi umuutang ng loob. Sumali siya sa isang gang sa komunidad na kilala sa pangalang Los Huesos. Doon niya unang natikman ang sigarilyo, alak, at kalupitan na hindi kailanman itinuro ng kanyang ina o ng simbahan. Gab, tara na, tawag sa kanya ng kaibigan niyang si Diego, habang binabato ng bato ang poste ng ilaw. May taguan tayo mamaya. May tumagilid na van sa 14 na B Street. Jackpot 2. Hindi na nagtanong si Gabriel. Basta sumama. Gabi-gabi, ganito ang ritmo, magnanakaw ng stereo, magtatago ng droga, makikipag-away. Sa umpisa, akala niya ito ang tunay na mundo. Isang mundo kung saan ang lakas ang batas, at ang awa ay isang kahinaan. Noong 17 siya, inaresto siya sa unang pagkakataon nang himasok sa isang pawn shop kasama si Diego at isa pang kaibigan. Hindi siya nakulong ng matagal pero ang record ay nanatili. At sa bawat hakbang sa lansangan, tila isang maitim na ulap ang sumusunod sa kanya. Pagsapit ng 24, nagbago ang lahat. Isang gabi ng Nobyembre, malamig at mahamog, pumunta sila sa isang convenience store sa labas ng bayan. Hindi iyon planado ng maayos. Isang mabilisang trip lang, ayon kay Diego. Ang balak, kunin ang laman ng cash register habang abala ang cashier. Walang armas, walang dahas. Pero mali ang lahat. Sa loob ng 5 minuto, naging trahedya ang gabi. Isang putok ng baril. Isang katawan ang bumagsak. Isang buhay ang nawala. Hindi ako ang nagpaputok, sigaw ni Gabriel habang siya'y inaaresto. Ang kanyang mukha ay nadilaan ng dugo ng kanyang kasamang si Mateo na tumakbong may hawak ng baril. Nandoon lang ako. Hindi ako ang may baril. Ngunit ang pulisya ay gutom sa resulta. Isang katawan ang nasa morgue, isang tindera ang nakaligtas ngunit hindi nakita ang nagpaputok, at si Gabriel ang natagpuan sa lugar ng krimen. Ang mga kasama niya hindi na mahagilap. Siya ang naiwan. Siya ang sisisihin. Mabilis ang paglilitis. Isang pampublikong tagapagtanggol ang naitalaga sa kanya, bata, pagod, at walang oras. Ang prosekusyon, sa kabilang banda, ay tila may layuning gawing halimbawa si Gabriel. Ito ang bunga ng mga gang, sigaw ng isang prosecutor sa harap ng hurado. Walang kaluluwa. Walang pagsisisi. Walang pag-asa. Hindi pinakinggan ang pagsigaw ni Isabel sa loob ng korte. Ang anak ko ay inosente. Inosente siya. Nakatayo si Gabriel, suot ang simpleng asul na polo, habang binabasa ni Judge Richard Coleman ang hatol. Gabriel Ramirez, sa mata ng batas ng estado ng North Carolina, ikaw ay napatunayang nagkasala sa kasong first-degree murder. Ikaw ay hinahatulan ng pinakamataas na parusang pinapayagan ng batas, kamatayan. Umuugong ang silid. Si Isabel ay bumagsak sa sahig. Si Gabriel, tila bato. Walang emosyon. Walang galaw. Ang tunog ng martilyo ng hukom ang siyang tanging nagsara sa kanyang dating mundo. Ang unang araw niya sa death row ay walang salita.
Inilagay siya sa selda 13, isang metrong espasyo, may latang kama, gripo, at bintanang barado ng bakal. Ang pangalan niya ay isinulat sa karton at isinabit sa pinto. Si Mendoza, isa sa mga gwardyang nakaduty noon, ay sumulyap sa kanya. Bagong patay na buhay, anya sa isa pang guard. Tingnan natin kung gaano siya katagal bago mabaliw. Ngunit hindi baliw si Gabriel. Tahimik lang. Ang kanyang isipan ay ulap ng galit, takot, at kahihiyan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ina. Hindi niya alam kung paano muling bumuo ng paniniwala sa mundo na sinira siya. Isang linggo ang lumipas bago siya bisitahin ni Isabel. Gabriel, mahina ang boses nito. Naka-face-to-face sila sa isang silid na may makapal na salamin at teleponong luma. Hawak-hawak niya ang rosaryo, parang palagi. Bakit ka pa nagpunta? Tanong ni Gabriel, malamig ang tono. Dahil hindi mo ako matatakasan, sagot ni Isabel, may bahid ng luha, ngunit may apoy sa mga mata. At hindi kita iiwan. Ma, wala na. Patay na ako sa mundo. Hindi sa akin. At hindi sa kanya. Pinatong ni Isabel ang rosaryo sa ibabaw ng mesa, kasabay ng isang maliit na imahen ng Birheng Maria. Ito ang ginamit ng lola mo noong panahon ng digmaan. Ngayon, ito ang magiging sandata mo. Gabriel ay natahimik. Hindi niya alam kung ano ang mas malakas, ang pananampalataya ng kanyang ina o ang sakit ng kanyang pagkatalo. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit na bumisita si Isabel. Lagi niyang dala ang parehong rosaryo. Lagi siyang nagdarasal habang pinagmamasdan ang anak. Minsan, may kasamang luha. Minsan, may ngiti. Ngunit palaging may pag-asa. At unti-unti, nagsimulang magbago si Gabriel. Hindi agad. Marami pa ring gabi ng pagtutol, ng pagsisigaw, ng pananaginip ng baril, ng dugo. Ngunit sa isang banda, may puwang sa kanyang puso na tila binubuksan ng isang lihim na kamay. Ang unang paglapit sa kapilya ng bilangguan ay hindi dahil sa pananalig kundi dahil sa katahimikan. Gusto ko lang ng lugar na walang sumisigaw, sabi niya kay Padre Esteban, ang paring Irish na may puting buhok at mata ng kapayapaan. Walang problema, Hijo. Dito, kahit ang katahimikan ay isang panalangin. Hindi siya pinilit ni Padre Esteban. Hindi siya hinusgahan. At sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang makinig si Gabriel sa mga misa, sa mga kwento ng awa, sa mga paalala ng pananalig. Gabriel, sabi ni Esteban isang araw, alam ng Diyos ang totoo, kahit hindi ito makita ng mga tao. Ang tanong lang, handa ka bang maniwala? Walang sagot si Gabriel. Ngunit ng gabi ring iyon, habang nakaupo sa kanyang kama, pinulot niya ang rosaryo ni Isabel at, sa unang pagkakataon, bumulong. Ave Maria, grasya ng Diyos in. Hindi pa niya alam, ngunit sa mismong pagbigkas na iyon, nagsimula ng gumalaw ang mga puwersang hindi pa niya nauunawaan. Mabigat ang hangin tuwing 3:00 ng madaling araw sa death row. Sa oras na iyon, tahimik ang mga pasilyo maliban sa tunog ng sapatos ng mga gwardiya na humahampas sa sahig na parang orasan ng hatol. Ang mga selda, dikit-dikit at puno ng katahimikan, ay tila mga kabaong na bukas ang takip ngunit naghihintay lang ng araw ng pagsasara. Selda 13. Doon nananatili si Gabriel Ramirez. Sa ibabaw ng kanyang manipis na kutson, nakahiga siyang nakatingin sa kisam. Sa kaliwang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang rosaryo na ibinigay ni Isabel. Sa kanan, hawak niya ang maliit na larawang may imahen ng Birheng Maria. Araw-araw ay pareho ang tanawin. Walang pagbabago. Ang tanging umaandar ay ang oras, at kahit iyon ay tila gumagapang. Ramirez! Bangon, sigaw ni Officer Clyde, isang matandang gwardiya na kilala sa kanyang pagiging walang awa. Oras ng inspeksyon. Bumangon si Gabriel ng dahan-dahan, hindi dahil sa paggalang kundi dahil alam niyang wala ring saysay ang pagtutol. Tumayo siya sa gitna ng selda, walang suot kundi ang puting t-shirt at kulay abong pantalon ng mga bilanggo. Habang sinusuyod ng mata ng gwardiya ang bawat sulok ng kanyang kulungan, naramdaman niya ang lamig ng bakal sa paligid. Malinis. Mas masipag ka pa sa ibang hayop dito, ani Clyde habang kinakalabit ang bilugang baton sa kanyang palad. Pero huwag kang masyadong maging komportable. Hindi ka turista rito. Tahimik lang si Gabriel. Ganoon na siya palagi. Ang katahimikan, sa loob ng kulungang iyon, ay ang tanging sandatang hindi maaring kunin. Sa araw-araw na pagdaan, naging mekanikal ang kanyang kilos. Gigising. Kakain ng tinapay na parang bato.
Lalabas para sa 15 minutong oras sa patio na wala namang araw. Babalik. Maghihintay. Magbibilang ng minuto. Tila ba ang buong mundo ay itinulak sa isang slow motion at siya ang bida sa isang pelikulang walang musika. Ngunit tuwing linggo may pagkakaiba. Si Isabel, kahit matanda na at hirap na ang katawan, ay dumadalaw ng walang mintis. Sa parehong oras, sa parehong mesa, sa parehong silid na may makapal na salamin. "Kamusta ka, anak?" tanong niya, palaging may ngiti, kahit pula ang mata sa kakaiyak. "Ayos lang, ma," sagot ni Gabriel. Pareho. Walang dagdag, walang bawas. Pinagpapahid ni Isabel ang luha sa gilid ng mata. Sa harap niya, nakapatong sa mesa ang rosaryong itim, ang mga butil nito ay makinis na sa sobrang gamit. "Anak, alam kong mahirap pero lagi kong sinasabi, di ba? Hindi pinababayaan ng Birhen ang kanyang mga anak." Tumango si Gabriel, ngunit sa loob-loob niya, kumikirot ang alinlangan. Kung hindi siya pinabayaan, bakit siya nandoon? Kung hindi siya pinabayaan, bakit parang nilamon siya ng sistema? Isang araw, habang nasa oras ng patio, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Maputi ang buhok, may maamong mukha at hawak ang isang maliit na itim na aklat. "Gabriel, anak, ako si Padre Esteban Oil," wika ng matanda habang nakangiti. "Ako ang bagong chaplain dito. Nakausap ko ang iyong ina." Sinabi niyang baka kailangan mo raw ng kausap. Hindi sumagot si Gabriel. Tumango lang siya ng bahagya, pagkatapos ay umalis papunta sa kabilang dulo ng bakuran. Ngunit hindi tumigil si Padre Esteban. Kinabukasan, sa oras ng hapunan, muli siyang lumapit. "Nagbabasa ka ba?" tanong niya habang ipinapakita ang isang maliit na aklat. "Hindi," sagot ni Gabriel, diretsyo ang tingin. "Hindi bale, anya. Baka mas gusto mo ang pakikinig. May mga kwento akong maganda. Tungkol sa mga taong tulad mo, tulad ko na minsan ay naligaw pero hindi nawalan ng pag-asa." Sa araw na yon, sa kauna-unahang pagkakataon, napatingin si Gabriel sa mga mata ng matanda. Walang paghusga. Walang tanong. Isang uri ng mata na bihira niyang makita, kahit noong malaya pa siya. "May anak ka ba?" tanong niya sa malamig na tono. "Wala," sagot ni Esteban. "Pero may libu-libong anak akong iniiyakan sa dasal." Hindi na muling nagsalita si Gabriel sa oras na yon, pero nang umalis ang pari, napansin niyang naiwan ang maliit na aklat sa ilalim ng kanyang tray. Isang simpleng booklet, mga panalangin para sa mga walang tinirhan. Sa loob, may isang pahina na bilugan para sa mga nakakulong at pinaghihinalaan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting naging bahagi ng kanyang linggo si Padre Esteban. Minsan ay nagkukwento ito tungkol sa kanyang kabataan sa Ireland. Minsan ay nagbabahagi ng banal na kasulatan. Minsan ay tahimik lang silang nakaupo sa chapel, walang sinasabi, pero parehong nauunawaan ang katahimikan. Isang hapon, habang nakaupo si Gabriel sa chapel, tinanong siya ng pari. "Naniniwala ka pa ba, Gabriel?" Matagal bago siya sumagot. "Hindi ko alam, Father." "Pero nagdarasal ka pa rin?" "Hindi araw-araw. Pero minsan kapag hindi ko na kaya kinakausap ko siya. Tulad noong bata pa ako." "Sa palagay mo, nakikinig ba siya?" "Hindi ko alam," bulong ni Gabriel. "Pero pagtapos kong magsalita, parang mas kaya ko huminga." Tumango si Padre Esteban. "Minsan, iyon lang ang kailangan." Ngunit hindi lahat ng gwardiya ay katulad ni Mendoza na tahimik lang. May mga gwardyang sadya talagang malupit. Si Officer Sheles, isang kabataang gwardiya na bagong salta, ay kilala sa pagiging mapaglaro sa mga bilanggo. Madalas niyang kantyawan si Gabriel. "Hoy, Remrez! Kumusta ang countdown? Ilang araw ka na lang ba bago sumabog ang ampaw?" Tahimik lang si Gabriel. Ngunit ang bawat salitang iyon ay parang patak ng asido sa kanyang puso. Lalo na't sa mga gabing walang buwan, habang nakahiga siya at pinagmamasdan ang kisami, naririnig niya sa utak ang tunog ng martilyo ng hukom. Sentence to death. At doon nagsimula ang mga bangungot. Sa una, malabo. Parang mga imahe ng dugo, baril, pulis na sumisigaw. Minsan, ang boses ng kanyang ina. Minsan, ang boses ng lalaking namatay sa convenience store. Isang gabi, hindi siya makatulog. Tumayo siya, lumuhod sa gilid ng kama, at pinikit ang mga mata. Binulungan niya ang kanyang panalangin sa pagitan ng mga butil ng rosaryo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang dasal, may kakaibang naramdaman siya. Ang hangin sa selda ay tila lumamig.
Ang ingay ng kulungan ay unti-unting nawala. Ang paligid ay nabalot ng katahimikan na parang humihigop ng lahat ng tunog. Sa kanyang harapan, sa gitna ng kanyang pagdarasal, may liwanag na lumitaw, hindi nakakasilaw, hindi rin nakakatakot, kundi isang malamig ngunit mapayapang liwanag. Sa loob ng liwanag na yon, may aninong unti-unting nabuo, isang babae na nakaputi at may kulay asul na belo, ang kanyang mukha ay hindi ganap na malinaw ngunit puno ng kapayapaan. Anak eh. Boses ng babae. Mahinahon. Malalim. Tila galing sa malayo ngunit direktang lumalagos sa kanyang puso. Ang iyong ina ay hindi tumitigil sa pagdarasal para sa iyo. At ang langit ay nakikinig. Nagpikit siya. Tumingala. Ngunit nang muling dumilat, nawala ang liwanag. Tahimik ang selda. Ang tanging naiwan ay ang init sa kanyang dibdib at ang mga salitang tila umuukit sa kanyang kaluluwa. Nagising siyang pawisan, humihinal, at hindi sigurado kung iyon ay isang panaginip o isang bisita mula sa isang mundong higit sa kanya. Tumitig siya sa imahe ng Birheng Maria sa kanyang kamay. Sa loob ng katahimikan ng gabi, bumulong siya. Huwag mo akong pababayaan. Sa loob ng malamig na pader ng North Carolina State Prison, walang oras. Tanging ang paghinga ng mga nakakulong at ang sapantahan ng kanilang mga alaala ang gumagalaw sa pagitan ng bakal at semento. Ngunit sa selda ni Gabriel Ramirez, isang bagay ang unti-unting pumipintig, hindi oras, kundi pananampalataya. Araw-araw ay dumadalaw na si Padre Esteban Oil. Hindi siya pumupunta na parang guro, kundi parang isang matandang kaibigan na alam ang bigat ng katahimikan. Minsan ay tahimik lang silang nakaupo sa tabi ng isa't isa, nakatingin sa iisang kandila na nakasindi sa gitna ng kapilya. May mga araw ba, Gabriel? Tanong ng pari minsang umuulan sa labas ng bintana ng chapel, na nararamdaman mong wala ng saysay ang lahat. Bawat araw, sagot ni Gabriel. Pero may mga gabi rin na biglang parang may boses sa loob ko na sinasabi, tuloy lang. Alam mo kung sino yon? Hindi sigurado. Sigurado ako. Kapag ang isang bulong ay nagbibigay lakas sa isang nawala ng lahat, hindi iyon basta tinig lamang. Isa na yung panalangin. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit napayuko siya. Sa kanyang mga kamay, muling gumapang ang rosaryong ibinigay ni Isabel. Ginagamit na niya ito gabi-gabi. Hindi pa rin siya ganap na naniniwala na naririnig siya, ngunit ang bawat dasal ay tila isang piraso ng sarili niyang pagkatao na ibinabalik niya sa buo niyang pagkatao. Sa isang linggo ng umaga, habang nakaupo si Gabriel sa silid ng bisita, pumasok si Isabel. Maputla siya. Mas payat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapang. Ma, salubong ni Gabriel na bahagyang lumapit sa salamin. Anak, sagot ni Isabel habang pinipindot ang telepono, may panaginip ako kagabi. Panaginip? Kasama kita. Bata ka pa. Nakaupo tayo sa upuan ng simbahan. Tapos biglang nagliwanag ang altar. At may narinig akong boses. Sabi niya, panahon na para maniwala. Napatingin si Gabriel sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero napatigil siya. Tila may bahagi sa kanya na kumakapit sa bawat salitang binibitawan ng ina. Ma, bulong niya, paano kung hindi na ako makalabas dito? Hindi iyon ang mahalaga sa akin, sagot ni Isabel. Ang mahalaga, hindi ka mamamatay nang hindi mo nalalaman ang totoo tungkol sa sarili mo. Naluha si Gabriel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya kinailangang magpigil. Umagos ang luha sa kanyang pisngi, walang pagtutol, walang kahihiyan. Hinawakan niya ang imahe ng Birheng Maria sa kanyang bulsa, at isinandal ang noo sa salamin, pilit isinasara ang distansya sa pagitan nila. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, naging mas regular na ang kanyang pagdarasal. Umaga, gabi, bago matulog, bago kumain, bago harapin ang anino ng selda. Hindi niya kailanman inakala na ang mga salitang, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ay magiging isang uri ng armas, pananggalang laban sa sariling kadiliman. Ngunit kahit may liwanag, ang dilim ay hindi nawawala. Sa tuwing naririnig niya ang pagputok ng isang selda sa malayo, o ang sigaw ng isang bilanggo na nawala ng pag-asa, bumabalik sa kanya ang tanong, bakit ako? Bakit dito? Bakit ngayon? Minsan, naglalakad siya sa pasilyo papunta sa chapel nang harangin siya ni Officer Sheles. Uy, Ramirez, ani nito, pilyo ang ngiti. Alam mo bang tinatawag ka na nilang Santa sa Block E? Aba, baka naman pwede ka nang magmisa. Tinitigan siya ni Gabriel. Hindi siya sumagot.
Hindi siya galit. Hindi rin siya takot. Ngunit may kakaibang lakas sa kanyang titig na tila nagsasabi, hindi mo na ako mababali. Napansin ito ng ibang gwardiya. Napansin ito ni Mendoza. Isang gabi, habang siya ay nagpapatrol, sumulyap siya sa selda ni Gabriel at nakita itong nakaluhod, nagdarasal, hawak ang imahe. Hindi siya katulad ng iba, bulong ni Mendoza sa sarili. May apoy sa loob ng taong iyan. Isang araw ng Martes, sa gitna ng mainit na hangin ng Taglagas, tinawag si Gabriel ng warden. Sa loob ng opisina, malamig. Nakaupo si Warden Nathaniel Brooks, diretso ang likod, may hawak na papel sa kamay. Umupo ka, Ramrez, utos nito. Sumunod si Gabriel. Tahimik. May ilang segundo ng katahimikan. Si Brooks ay tumingin sa kanya, diretso, walang galaw. Dumating na ang opisyal na abiso mula sa korte. Hindi kumurap si Gabriel. Ang iyong petsa ng pagbitay ay itinakda na. 13 ng Nobyembre. Eksaktong alas 6 ng gabi. Hindi umiyak si Gabriel. Hindi sumigaw. Hindi siya bumigkas ng kahit anong salita. Tumango lamang siya, dahan-dahan, at ibinaba ang tingin. Maaari kang humiling ng huling pagkain. Maaari kang humiling ng huling bisita. Tahimik pa rin si Gabriel. Sa kanyang loob, may narinig siyang parang pagputol ng isang pisi, isang hudyat na ang orasan ay nagsimula ng bumilang pabalik. Nang gabing iyon, nagkulong siya sa kanyang selda. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Sa halip, inilabas niya ang rosaryo at ang larawan ng Birhen at sinimulang magdasal. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Mabagal. Buo. Mahinahon. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, may bahagi ng kanyang puso na unti-unting bumubukas. Hindi para sa kalayaan. Hindi para sa ginhawa. Kundi para sa katotohanan. Para sa kapayapaan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang mga ilaw sa pasilyo ay nagbabaga sa dilim, muling lumitaw sa kanyang alaala ang boses na narinig niya sa panaginip ilang linggo na ang nakalilipas. Ang langit ay nakikinig. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kahit gaano kabigat ang hatol ng tao, may lakas na hindi nila kayang tapatan, isang lakas na hindi bumababa mula sa langit, kundi umaakyat mula sa loob. Ang oras ay mabagal sa araw na iyon. Tila bawat segundo ay may sariling bigat, parang bawat tibok ng orasan ay isang paalala ng dumarating na wakas. Sa labas ng kulungan, ang langit ay kulay abo, waring nakikidalamhati sa katahimikan ng mga pader na naging saksi sa napakaraming luha, panalangin, at pagkalugmok. Sa silid ng bisita, naghihintay si Gabriel. Ang mga kamay niya ay magkakrus sa ibabaw ng mesa, ang daliri ay bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung anong uri ng lakas ang kinakailangan para harapin ang isang ina na alam mong darating sa huling pagkakataon, hindi para bumisita, kundi para magpaalam. Pumasok si Isabel. Payat siya, halos kapiraso ng sarili niyang anino. Ang kanyang balikat ay nakayuko, at ang kanyang buhok, na dating maitim at makapal, ay ngayon ay manipis at puti. Ngunit sa kabila ng paghina ng katawan, ang kanyang mga mata ay matalim pa rin, puno ng liwanag na tila ayaw magpasindak sa kamatayan. Ma, bulong ni Gabriel, halos hindi lumalabas ang tinig. Ngumiti si Isabel. Mabagal, mahina, ngunit puno ng init. Anak, sagot niya habang nauupo, binibitawan ang maliit na bag na bitbit. Handa ka na ba? Hindi ko alam, sagot ni Gabriel, diretso ang tingin sa kanya. May alam bang paraan para maging handa? Tahimik si Isabel. Kinuha niya ang kamay ng anak sa ibabaw ng mesa, ipinatong dito ang kanya, malamig at nanginginig. Walang sinuman ang tunay na handa, anak, wika niya. Kahit ang mga banal ay nanginig sa harap ng kamatayan. Pero may mga taong, kahit takot, ay hindi magpapatalo sa takot. Muling natahimik si Gabriel. Hinaplos niya ng hinlalaki ang balat ng kamay ng kanyang ina. Pakiramdam niya, bata pa rin siya, hindi isang lalaking hinatulan, kundi isang batang umuwi mula sa laro, sugatan ang tuhod, naghahanap ng yakap. May kinuha si Isabel mula sa loob ng bag isang maliit na kahon na yari sa kahoy, luma na, may mga gasgas sa gilid. Marahan niya itong binuksan at inilabas ang isang imahe ng Birheng Maria, maliit lamang, may gasgas sa mukha, at may basag sa ilalim. Ngunit sa kabila ng lahat, ang anyo nito ay maringal pa rin, parang hindi ito tinablan ng panahon. Ito, bulong ni Isabel, ay galing pa sa lola mo. Bitbit niya ito noong tumataka sila sa giyera.
Hindi niya ito binitawan kahit pa tinutukan na siya ng baril. At noong ako'y isinilang, ito ang nasa ilalim ng unan ko. Iniabot niya ito kay Gabriel. Ngayon, sa iyo ko na ito ibinibigay. Tinanggap ni Gabriel ang imahe. Hindi niya napigilang lumuha. Hawak niya ito ng may paggalang, para bang isang sagradong bagay na hindi dapat madungisan. Salamat ma, anya, tinig ay garalgal. Salamat sa hindi pagsuko. Hindi ko anak ang isang isusuko sa kadiliman, sagot ni Isabel, tuwid ang likod, lumalaban ang tinig. Kahit ang buong mundo ay tinalikuran ka, hindi kita iiwan. At hindi rin siya. Tumulo ang luha sa mata ni Gabriel. Ang imahe ay inilapit niya sa kanyang dibdib, pinikit ang mga mata, humina ng malalim. Ma, natatakot pa rin ako. Hindi sa kamatayan kundi sa posibilidad na wala talagang nakikinig. Gabriel, sagot ng ina, marahan, ang panalangin ay hindi laging naririnig ng pandinig kundi ng puso. At kung minsan, ang pinakamatinding sagot ay ang kapayapaang hindi mo inaasahan. Tumingin siya sa orasan. Halos ubos na ang oras nila. Ma, ayoko pang matapos ito, anya. Hindi ito pagtatapos, sagot ni Isabel, tumayo, marahang hinawakan ang pisngi ng anak. Ito ang pagsisimula ng katotohanan. Nagyakapan sila, bagaman may salamin na humihiwalay, at sa katahimikan ng silid, parang ang oras ay natigilan. Pagkalabas ni Isabel, hindi agad bumalik si Gabriel sa selda. Naglakad siya patungo sa chapel, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Pagdating doon, wala siyang ibang hinanap kundi ang altar. Naupo siya sa unang hilera, inilabas ang imahe ng Birheng Maria at inilapag ito sa kanyang harapan. Marahang yumuko si Gabriel. Pinikit niya ang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa rosaryo, isa-isa niyang hinaplos ang bawat butil. Walang musika, walang liwanag, walang milagro. Tanging ang lalim ng gabi at ang marahang pag-iyak ng isang kaluluwang nasugatan ng mundo, ngunit hindi ganap na natalo. Birheng Maria, bulong niya, halos di marinig, ina ng Diyos at aming ina, mamagitan ka para sa aming mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Ang huling salita ay bumigkas mula sa kanyang bibig, hindi bilang pananakot kundi bilang kapayapaan. Kanlungan ng mga nagdurusa, kaaliwan ng mga nag-iisa, tanggapin mo ako sa iyong awa. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang batok. Hindi siya gumalaw. Tanging ang kanyang mga labi ang patuloy sa panalangin. Lumipas ang mga minuto, mga oras. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang nandoon. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kakaibang liwanag na unti-unting lumalawak, hindi mula sa mga mata, kundi mula sa pinakaloob-looban ng kanyang pagkatao. Ang lalaking dating puno ng galit ay nakaluhod ngayon, yakap ang pananampalataya. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas. Ngunit ngayong gabi, sa katahimikan ng kanyang selda, marubdob siyang nagdasal. At sa kanyang harapan, ang imahe ng Birhen ay nakatayo, tahimik, nakamasid, parang handa na ring magsalita kapag panahon na. 13 ng Nobyembre. Eksaktong alas 12 ng hating gabi. Tahimik ang buong kulungan. Ang bawat kaluskos ay tunog ng kaba, ang bawat anino sa pader ay tila gumagalaw, at ang hangin sa pasilyo ay malamig at makapal, parang may humahawak sa balikat ng panahon at humihiling dito na huwag muna umusad. Sa selda 13, si Gabriel ay nakaluhod. Nakasuot pa rin siya ng parehong uniforme ng bilanggo, maputi ngunit kupas, ang tela ay magaspang at malamig. Nasa harap niya, sa ibabaw ng kumot, ay ang maliit na imahe ng Birheng Maria, ang parehong dinala ng kanyang ina isang araw bago ang pagbitay. Hawak-hawak niya ang rosaryo. Hindi siya kumikilos. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at bawat dasal ay ibinubulong na parabang ito na ang huling udyok ng kanyang kaluluwa. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa pasilyo ay mahina, ang sisiye ay umiikot sa parehong pattern, at ang mga gwardiya ay kalmado, ngunit hindi kampante. Sa loob ng control room, si Luis Mendoza ay nagsusuri ng monitor habang umiinom ng malamig na kape. Madilim ang ilalim ng kanyang mata. Hindi siya mapakali ngayong gabi. Sa kabila ng lahat, may pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Para bang ang gabi ay humihinga. Gabi ng pagbitay, bulong niya. Laging may kakaiba. Samantala, sa loob ng selda 13, napansin ni Gabriel ang kakaiba sa kanyang paligid. Sa kabila ng pagdilim ng paligid, may bahagyang init na nagmumula sa harap niya.
Bumukas ang kanyang mga mata, dahan-dahan, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigla. Ang imahe ng Birheng Maria ay tila kumikislap. Unay isang bahagyang liwanag. Mahina. Parang pagkinang ng basag na salamin sa ilalim ng buwan. Ngunit unti-unti, ang liwanag ay naging mas malinaw. Mainit, hindi nakasisilaw, kundi marahang yumayakap sa buong silid. Gintong-ginto ang kulay nito, waring hango sa liwanag ng dapit hapon, ngunit mas banayad, mas dalisay. Napasinghap si Gabriel. Hindi siya gumalaw. Tila hindi niya kayang iangat ang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Anong bulong niya? Ano to? Sa labas ng selda, may kumislap din na liwanag na lumusot sa ilalim ng pinto. Si Mendoza, na noon ay paalis na sa kanyang ronda, ay biglang huminto. Napansin niya ang pagsikat ng liwanag mula sa selda 13. Sumilip siya. Teka lang Lumapit siya sa maliit na siwang ng selda. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki. Sa loob, nakita niyang si Gabriel ay nakaluhod, nakatingala sa imahe, at sa paligid nito ay isang liwanag na hindi maaaring ipaliwanag ng anumang bombilya. Ramrez, sigaw niya malakas. Anong ginagawa mo dyan? May apoy ba? Ngunit walang usok. Walang amoy ng nasusunog. Wala ring gumagalaw. Tanging ang liwanag. Mabilis siyang tumawag sa radyo. Control, si Mendoza ito. May ilaw na lumalabas sa selda 13. Hindi normal. Ulitin ko, hindi ito normal. Ilang minuto lang, 3 gwardiya na ang naroon. Ang mga mata nila ay parehong nakapako sa loob ng selda. Isa sa kanila, si Officer Harper, ay sinubukang takpan ng jacket ang maliit na bintana. Nakasisilaw to, bro. Anong klaseng ilaw yan? Walang electric wire sa loob, sabi ni Mendoza. Hindi rin battery-operated ang imahe. Galing yan sa lumang pamilya ng bilanggo. Tumawag ng warden, sigaw ni Harper. Ngayon din Sa control room, sumagot si Warden Nathaniel Brooks sa telepono. Gising na gising ang kanyang diwa kahit 10 oras ng gabi. Hindi dahil sa alarma, kundi dahil sa tono ng boses sa kabilang linya, ito ay hindi ordinaryo. Ito ay may halong takot. May kislap sa selda 13. Hindi namin may paliwanag. On any way, sagot ng warden. Pagdating ni Brooks sa pasilyo, bit-bit ang flashlight at suot pa ang kanyang coat, binungaran siya ng kakaibang tanawin. Ang koridor na kadalasang madilim at amoy kalawang ay ngayoy may banayad na ningning na parang galing sa araw. Ngunit hindi ito sinagmula sa kisam. Ito ay lumalabas mula sa likod ng bakal na pinto ng isang selda. Sumulyap siya. Tila napako ang kanyang katawan. Ramrez. Sa loob, si Gabriel ay nakaluhod pa rin. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit puno ng luha. Ang kanyang mukha ay hindi takot, kundi kapayapaan, isang bagay na hindi mo asahan sa isang lalaking nakatakdang bitayin sa loob ng 18 oras. Anong nangyayari rito? Tanong ng warden. Hindi namin alam, sir, sagot ni Mendoza. Walang apoy. Walang kemikal. Tinakpan namin ng makapal na tela, tumagos ang liwanag. Tinawag niyo na ba si Padre Esteban? Hindi pa, sir. Ngayon din Tumalikod si Brooks at pinakatitigan ang imahe. Isa itong karanasang hindi niya pinaniwalaan kahit kailan. Lumaki siyang naniniwala sa batas, sa ebidensya, sa lohika. Ngunit ngayong gabi, tila ang kanyang pananampalataya ay sinubok, hindi upang mapaniwala siya, kundi upang ipaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi saklaw ng kanyang posisyon. Maya-maya pa, dumating si Padre Esteban. Pagkarating sa harap ng selda, agad siyang lumuhod, hindi dahil sa gulat kundi sa paggalang. Padre, tanong ng warden. Warden, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Pero alam kong hindi siya nag-iisa. May dapat ba akong ipag-alala? Tanong ni Brooks. Hindi. Ngunit may dapat tayong pakinggan. Tahimik silang lahat. 1 minuto. 2. Walang nagsalita. Wari ipinakikiramdaman nila ang mismong hininga ng Diyos. At sa sandaling iyon, mula sa dulong bahagi ng koridor, may isa pang tao ang lumitaw, si Hector Wallace. Matagal nang hindi nakikitang lumalapit si Wallace sa death row. Isa siyang veterano, 30 taon sa serbisyo, at ngayon ay 3 buwan na lang bago magretiro. Ngunit ngayong gabi, tila may humatak sa kanya patungo sa selda. Tahimik siyang naglakad.
Mabigat ang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay nasa gilid. Ang kanyang mukha ay maputla. Nang marating niya ang harap ng selda ni Gabriel, huminto siya. Tumitig siya sa liwanag. Walang nagsalita. Maya-maya, tinanggal niya ang kanyang sombrero. Inilagay ito sa kanyang dibdib. At sa tinig na halos hindi marinig, binigkas niya. Patawad di. Tumingin sa kanya si Gabriel. Sa pagitan ng liwanag, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Wallace ay tila gumuho. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tumayo siya roon, nakapako, habang ang mga gwardiya sa paligid ay nagkakatinginan, hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi na ako makakatulog, bulong niya. Sa hangin, naramdaman ni Gabriel na ang kanyang kalbaryo ay nagsisimulang gumalaw na may isang puwersa mula sa kaloob-looban ng puso ng isang tao ang bumibitaw sa isang lihim. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Tahimik pa rin si Hector Wallace sa harap ng selda 13. Hindi siya gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakatitig sa loob, habang ang liwanag mula sa imahe ng Birheng Maria ay patuloy na bumabalot sa silid na tila isang hiningang hindi sa mundong ito. Hindi ko na kaya, anya sa tinig na halos hindi marinig, para bang hindi siya nagsasalita sa mga gwardiya, kundi sa isang boses na matagal na niyang pinipilit patahimikin. Si Mendoza ay napapitlan. Sir, ano po yan? Tumango si Padre Esteban sa gwardiya, isang sulyap na nagsasabing hayaang magsalita ang matanda. Gabriel, bulong ni Wallace habang patuloy ang pagkabog ng kanyang dibdib. Gabriel Ramirez, pinagbintangan ka namin. At ako ang dahilan kung bakit ka nandito. Umugong ang koridor sa biglang katahimikan. Ang mga gwardiya, na kadalasang matitibay, ay biglang natulala. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Brooks, lumapit at tinitigan si Wallace. Huminga ng malalim si Wallace. Ipinikit ang mga mata. At sa harap ng mga kasama, ng warden, ng pari, at ng isang bilanggo na nakatakdang bitayin sa loob ng ilang oras, isinuko niya ang bigat na tinanim niya sa loob ng maraming taon. Sinungaling ako sa korte, anya, basag ang tinig. Hindi ko siya nakita sa eksena ng krimen. Pero sinabi ko sa hurado na nakita kong tumakas siya. Si Gabriel ay hindi nakapagsalita. Nakaupo siya sa sahig ng selda, nakatitig lamang, nanginginig ang mga kamay sa ibabaw ng kanyang tuhod. Bakit mo ginawa yon? Singha ng warden, ang tinig ay napuno ng galit at takot sa parehong pagkakataon. Tinatakot ako, sagot ni Wallace. May isang detective, sinabi niya, kung hindi ko ipapako si Gabriel, mawawala ang trabaho ko. May pamilya ako noon. May utang ako. Natakot ako. Anong pangalan ng detective? Boses ni Brooks, malamig na parang bakal. Mskinley. Sa sandaling iyon, tila nahulog ang buong kulungan sa isang bangungot. Si Harold Mskinley ay isa sa mga pangunahing investigador ng Departamento ng Pulisya noong panahong iyon. Kilala siya sa pagiging mabagsik, epektibo, at hindi mapipigil. Ang imahe ng Birheng Maria ay patuloy pa ring nagniningning. Ngunit ngayon, ang liwanag ay tila mas mainit, mas malapit sa balat, parang isang sulo ng katotohanan na hindi na mapipigilan. Warden, bulong ni Padre Esteban, kailangan nating ipagbigay alam ito sa korte. Hindi pa ito sapat, sagot ng warden. Kailangan nating formalisahin ang pag-amin. Lumingon si Brooks sa isa sa mga gwardiya. I-record ang sinasabi niya. Ngayon, isa sa kanila ay naglabas ng bodycam, binuksan ito, at itinutok kay Wallace. Mariin mong inuulit sa harap ng kamera, ikaw ba ay nagsinungaling sa korte sa kaso ni Gabriel Ramirez? Umuo, anya, titig sa lente. Hindi ko siya nakita sa eksena. Wala akong ebidensya. Ginawa ko lang ang sinabihan akong gawin. At ang taong iyon ay si Detective Harold Mskinley. Habang binibigkas niya ito, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya tumitingin kaninuman. Hindi niya inaasahan ang kapatawaran. Wala siyang hinihingi. Gusto lang niyang matapos ang bigat. Patawarin mo ako, Gabriel, wika niya. Hindi ako karapat-dapat na tawagin pang tao. Tahimik si Gabriel. Ngunit sa kanyang mukha ay may pagbabago, hindi galit, hindi galak, kundi isang uri ng kalinawan na mahirap isalarawan. Tumango siya, mabagal. Warden, wika ni Mendoza, lumapit, ano pong gagawin natin ngayon? Tumayo si Brooks. Tumalikod sandali, humugot ng malalim na buntong hininga, at pagkatapos ay bumaling sa lahat. Ihinto ang lahat ng paghahanda para sa pagbitay. Suspendido ito hanggang sa may karagdagang utos.
Ipagbigay alam agad sa state prosecution. Padalhan ng kopya ng confession. At walang sinuman ang lalabas sa kulungan ngayong gabi. Sir, usisa ni Harper, paano po yung media? Ilang oras na lang, andyan na yung mga truck. Huwag kayong magsalita sa kahit sinong press. Akin ang responsibilidad. Lumingon si Brooks kay Padre Esteban. Padre, gusto kong manatili ka kay Gabriel hanggang mag-umaga. Kung may sinumang may karapatan na nasa tabi niya ngayon, ikaw yon. Tumango ang pari. Sa loob ng selda, pinayagan si Gabriel na manatiling nakaluhod. Dinalhan siya ng kumot at isang tasa ng mainit na tubig. Ang imahe ng birhen ay nasa tabi niya pa rin, at ang liwanag ay unti-unti nang lumalabo, parang dahan-dahang bumabalik sa katahimikan. Tahimik na siya, bulong ni Mendoza kay Brooks. Hindi ko na siya nakitang ganito. Baka sa wakas, sagot ng warden, naramdaman na niyang may nakikinig. 2:00 ng umaga. Sa labas ng kulungan, may dalawang sasakyan na nakaparada sa dilim. Ang isa ay mula sa lokal na istasyon ng balita, ang isa naman ay hindi kilala. Parehong may mga tao sa loob, may hawak na kamera, may nakatutok na lente sa gate. Ilang minuto pa, dumating ang isang van na may malaking satellite dish. Galing ito sa Regional Lee, ang logo ay makikita agad, The Rizal News 12. Bumaba ang reporter, babae, matangkad, at may hawak na mic. Tingnan mo yan, ani Harper. Mabilis pa sila sa kidlat. May nag-leak, sagot ni Mendoza. Hindi tayo makakapigil dyan. Nasa loob ng opisina si Brooks, hawak ang telepono. Nakausap na niya ang state prosecutor. Napagkasunduan nilang padalhan ng video file at transkripsyon ng confession. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat para mapanatiling tahimik ang lahat. Sa kabilang linya, boses ng abogadong taga-opisina ng korte. Warden, kung may official na admission of perjury, may grounds for emergency appeal. Pero kailangan nating i-file ito agad. Kung lumipas ang araw, magiging mas mahirap ang suspensyon. Nagsimula na akong maghanda, sagot ni Brooks. Pero kailangan ko ng go signal. May press na ba sa labas? 3 na ang van. Isang satellite. Baka may helicopter mamaya. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang maikling utos. Hold the line. I'm calling the Attorney General. Sa loob ng chapel ng kulungan, si Gabriel ay nakaupo sa bangko, si Padre Esteban ay nasa tabi niya, parehong tahimik. Naaalala mo pa ba ang dasal na tinuro ng nanay mo noong maliit ka? Tanong ng pari. Tumango si Gabriel. Gusto mo bang ulitin natin ngayon? Tinignan ni Gabriel ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay ang imahe ng birhen. Hindi ko na kailangan ulitin, Padre. Nasa puso ko na siya. Ngumiti si Esteban. At ikaw? Nasa puso mo na rin ba ang sarili mo? Hindi sumagot si Gabriel, ngunit sa kanyang mga mata, may sagot na hindi kailangang sabihin. Sa labas, ang araw ay unti-unting bumabangon. Ngunit ang liwanag sa loob ng kulungan ay nauna ng sumiklab, hindi mula sa araw, kundi mula sa katotohanang matagal nang nakatago at ngayoy bumubulwak sa wakas. Sa labas ng gate, isang van ang bumusina. Nagsimula nang bumaba ang mga kamera. May nagsisigaw, is it true? May confession ba? Ang mga gwardiya ay lumapit sa gate, nagtutulungan upang pigilan ang media sa pagpasok. Sa loob ng death row, si Gabriel ay tumayo, sumulyap sa bintana, at sa unang pagkakataon, pinakiramdaman niya ang pag-ikot ng mundo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong kagubatan. Mula sa malamig at tahimik na selda sa North Carolina, ang liwanag na sumiklab sa gabi ng halos pagbitay kay Gabriel Ramirez ay ngayon ay nasa mga headlines ng bawat pahayagan sa Amerika. Liwanag mula kay selda, himala o peking balita. Guardia umako ng kasinungalingan, inosente Ida Ramirez. Birheng Maria nagpakita ay bilanggo bago diyan si pagbitay. Alayanan. Laa. Alazandiay. Telemundo. Irihe News 12. Lahat ay nagsimula ng magtayo ng mga tent sa labas ng kulungan. May kameraman sa bawat sulok. May drone sa air. May helicopter na umikot. Ang mga reporter ay halos magkarambola upang makalapit sa gate. Sa loob ng kulungan, ang mga gwardiya ay hindi na umaabot ang oras ng pahinga. Nagkaroon ng emergency protocol. Walang pwedeng magsalita sa media. Lahat ng komunikasyon ay dumadaan lamang kay Warden Nathaniel Brooks. Ngunit kahit pagaano kahigpit ang seguridad,
ang himala ay hindi mapipigilan. Isang clip mula sa bodycam ni Mendoza, isang sandaling lumitaw ang ginintuang liwanag sa selda, ay nailik online. Sa loob ng 3 oras, umabot ito ng 5 milyong views. Sa loob ng isang araw, lumobo ito sa 30 milyon. Sa social media, nagtrending ang hashtag, #GabrielMiracle. At sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang babae na dati palaging tahimik, palaging nasa anino, ay ngayon nasa gitna ng liwanag, si Isabel Ramirez. Hindi ko po inaasahan to, sabi ni Isabel habang nakaupo sa harap ng kamera ng isang istasyon ng balita. Suot niya ang parehong damit na dinala niya noong bumisita kay Gabriel sa gabi bago ang kanyang dapat na pagbitay, isang blusang kulay bughaw na kupas at isang rosaryong nakasabit sa leg. Nagdala lang po ako ng imahe ng mahal na ina yung luma, galing pa sa lola ko. Hindi ko akalaing mangyayari ang ganito. Ang kanyang tinig ay hindi galit, hindi nagtatanong, ito'y puno ng pananampalataya. At sa kabila ng pagod at luha, ang kanyang mga mata ay maliwanag. Sa isang studio sa New York, isang anchor woman ang nagsalita. Isabel Ramirez, ina ng bilanggong si Gabriel, ay biglang naging simbolo ng pananampalataya sa gitna ng kontrobersya. Habang ang ilang grupo ay naniniwala sa milagrong naganap, ang iba naman ay nananatiling mapagduda. Sa isang online forum ng skeptics, isang post ang sumabog sa comments. Fake yan. Ay yeah. May sa loob ng estatwa. Ginagamit lang nila ang relihiyon para makaligtas yung kriminal. Sumagot ang isa. Pero umamin yung gwardiya. Hindi ba sapat yon? At isa pang sumingit. Yung gwardiya baka binayaran. Gising, mga tol. Lahat ng ito may agenda. Ang mga argumento ay sumiklab sa mga comment section. Sa mga simbahan, pinagsasaluhan ang mga video. Sa mga klase ng teolohiya, naging topic ng debate. Sa mga chat group ng mga madre, ipinapasa-pasa ang larawan ni Gabriel na nakaluhod sa liwanag. Sa Vatican, isang kopya ng footage ay ipinadala sa Congregation for the Causes of Saints. Walang opisyal na pahayag pero may kumpirmasyong natanggap ito. Samantala, sa kulungan, si Gabriel ay halos hindi lumalabas sa kanyang selda. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng pangyayari. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito, sabi niya kay Padre Esteban habang sila'y nagdarasal. Baka hindi mo kailangang maintindihan, sagot ng pari. Baka kailangan mo lang tanggapin. Pero anong susunod, Padre? Ligtas na ba ako? Lalabas na ba ako? O isasakripisyo lang nila ako sa gitna ng ingay na to? Ang Diyos, sagot ng pari, hindi kailanman nagdadala ng liwanag para lang ito'y patayin muli. Ngunit hindi lahat ay tanggap ang bagong liwanag. Sa opisina ng warden, si Nathaniel Brooks ay tumanggap ng isang liham na walang lagda. Walang pangalan. Walang address. Envelope lang na may isang linya sa papel. Patahimikin de Venzi, matandang babae. Natigilan si Brooks. Agad siyang tumawag kay Mendoza. Hanapin mo si Isabel. Huwag ninyong painuming mag-isa. Siguraduhing may bantay siya, discreet. Hindi ito ordinaryong kaso. Understood, sir. Kinabukasan, habang si Isabel ay papasok sana sa isang panayam sa istasyon ng radyo, may isang lalaki na nakasuot ng sombrero at salamin ang lumapit sa kanya. Mag-ingat ka, Senora, anya. Hindi lahat ng liwanag ay mula sa langit. At tuluyang naglaho sa gitna ng mga sasakyan. Ang mga reporter ay hindi nakapansin. Pero si Isabel, bagaman nanginginig, ay tahimik lang na yumuko at muling hinawakan ang rosaryo sa kanyang dibdib. Sa Washington, isang pulong sa pagitan ng ilang opisyal ng Estado at legal team ng Department of Corrections ay naganap ng sarado ang pinto. Hindi natin kayang hayaang ang kasong ito ay maging simbolo ng kahinaan ng sistema, ani ng isang abogadong mataas ang ranggo. Paano kung totoo ang pag-amin ni Wallace? Paano kung hindi? At sa ngayon, wala tayong sapat para baliktarin ang hatol. The court of public opinion is not the Supreme Court. Pero may footage. May confession. May liwanag. May ini. May histerya, singit ng isa. At habang lumalaki yan, nagiging mas delikado ang sitwasyon natin. Kailangan ng damage control. Sa kanto ng isang simbahan sa Raleigh, North Carolina, isang matandang madre ang nagbigay ng misa. Mga kapatid, anya, minsan, nagpapadala ang langit ng liwanag hindi para ipakita ang daan, kundi para ipakita na mali ang daang tinatahak natin.
Nakatayo sa likod ng simbahan si Padre Esteban. Tahimik siyang nakikinig. Sa kanyang kamay ay isang larawan ni Gabriel noong bata pa, nakangiti, hawak ang munting krus. Sa ilalim ng litrato, sulat kamay ni Isabel. Gabriel, anak ko, ipaglalaban ko ang pangalan mo hanggang sa dulo. At sa dulo ng linggo, isang bagong balita ang lumabas. Isabel Ramirez tumanggap ng AA Banta, Hey Buhay, anonymous note tinanggap ng warden. Sa comment section, sumabog ang internet. Ang mga demonyo ay nagagalit na. Ipanalangin natin si Isabel. Nagsisimula na ang takot ng mga makapangyarihan. Ngunit sa isang madilim na sulok ng lungsod, sa loob ng isang bar na walang pangalan, may dalawang lalaking tahimik na nag-uusap. Ang babae tumatagal, sabi ng isa. Hindi siya matatakot, sagot ng isa pa. Alam natin kung saan siya tumitigil tuwing gabi. Oras na lang yan. Sa tanggapan ng isang kilalang law firm sa Charlotte, North Carolina, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng whiteboard, hawak ang marker na pulang-pula, habang ang kanyang mga mata ay seryosong sumusuri sa mga dokumentong pinapasa-pasa sa paligid. Siya si Alejandro Torres, isang abogadong hindi natatakot sa sistema, at higit pa roon, kilala sa pagdedepensa ng mga kaso ng mga naaping bilanggo. Matangkad, kayumanggi ang balat, may buhok na bahagyang kulot at palaging nakasuot ng puting long sleeves na may baluktot na manggas. Ang buong kaso ni Gabriel ay parang pinipilit na puzzle na hindi magkatugma, wika niya sa kanyang team ng 4. Isang piraso rito, isang kasinungalingan roon. Lahat ng testimonya mula sa pulis ay may butas, dagdag ni Carmen, isang paralegal na matagal nang kasama ni Alejandro. Walang forensic evidence. Walang fingerprint. Walang DNA. Pero nahatulan siya ng death penalty. Alejandro tumango. Ang pinaka-critical dito, si Hector Wallace. Yung pag-amin niya sa kasinungalingan, yun ang buwelo natin. Pero hindi sapat sa korte ang confession kung wala pang corroborating evidence, sabat ng isa pang staff. Kumunot ang noo ni Alejandro. Then let's find that evidence. Hindi lang para sa batas, kundi para sa buong mundo na tumitingin ngayon sa kasong ito. Habang abala si Alejandro sa paniglegal, sa labas naman, ang mga lansangan ay nagsimulang pumuno ng mga taong may bitbit na placards. Justice Gabriel. Ye light doesn't lie. Rependi case na. Sa harap ng korte ng estado, daan-daang tao ang nagsimulang magtipon araw-araw. May mga madre, pari, estudyante, matandang babae, mga batang bitbit ang rosaryo. Mayroong tahimik na panalangin pero mayroon ding sigawan. Ang mga drum ng protesta ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Samantala, sa loob ng kulungan, si Gabriel ay binigyan ng karapatang tumanggap ng legal na tagapagtanggol. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Alejandro, tahimik, ngunit determinadong lumapit sa rehas na bakal. Ako si Alejandro Torres, sabi ng abogado, inilabas ang mula sa coat pocket. Ako ang bagong abogado mo. Wala akong hinihinging kapalit. Pero kailangan mong ipaglabang muli ang sarili mo, kasama kami ngayon. Tahimik si Gabriel. Tinitigan niya ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit sa likod noon ay may bahid ng pag-asa. Bakit mo ginagawa to? Ngumiti si Alejandro. Dahil minsan din akong naging ikaw. Ang kaibahan lang, ako ang nakaligtas. Panahon na para ikaw naman. Sa mga sumunod na linggo, sinuri ng team ni Alejandro ang bawat papel sa kaso ni Gabriel, mula sa arrest record, testimonya, police report, hanggang sa transcript ng buong paglilitis. At dito nila natuklasan ang mga nawawalang piyesa ng puzzle. May sulat kamay na notes na hindi na isama sa court records, ani Carmen. Ito, galing kay Detective McKinley. At may nakaredact na bahagi. Tingnan mo to. Tinignan ni Alejandro ang papel. Aba nakasulat dito, subject must be contained regardless of direct link. Anong ibig sabihin nito? Na kahit walang direktang ebidensya, pipilitin nilang idiin si Gabriel. Ang pangalan ni Detective Harold McKinley ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga dokumento. At hindi lang sa kasong ito, kundi sa 3 iba pang kaso na hawak ng ibang bilanggo na may kahalintulad na pattern, kulang sa ebidensya, mabilis ang hatol, at laging si McKinley ang lead investigator. Para siyang spider sa gitna ng web, bulong ni Alejandro. Kailangan nating sundan ang sinulid. Sa isang panayam na isinagawa ni Isabel sa harap ng mga mamamahayag, siya'y muling tinanong. Naniniwala po ba kayo na ang sistemang legal ay gagalaw sa pabor ninyo, Senora?
Tumango si Isabel dahan-dahan. Hindi ko inaasahang maniwala silang lahat. Pero umaasa akong kahit isang taong may puso at pananampalataya ay kikilos para sa anak ko. Kinabukasan, ilang mambabatas ang nagsimulang magpahayag ng suporta para sa muling pagrebisa ng kaso. Ang ilang senador ay humiling ng congressional oversight. Isang petisyon online ay nakalikom ng higit sa 2 milyong ladda. Ngunit sa loob ng mga silid ng kapangyarihan, may kumikilos na hindi nakikita. Isang lalaking nakaitim na Amerikana ang pumasok sa isang private club. Sa isang lamesa sa sulok, nakaupo ang isang matandang lalaking maputla, hawak ang basong may yelo. "Sir," sabi ng nakaitim, lumalakas ang ingay. Lahat ng kamera nasa North Carolina. Isapat sila'y kakalkalin na pati ang mga kaso sa Illinois. "Ano ang sabi ni McKinley?" tanong ng matanda. Wala pa siyang tugon. Tinatago na raw siya ng department para hindi ma-interview. "Sabihin mo sa kanila, hindi natin pwedeng hayaang lumabas ang buong totoo. Lalo na ang pangalan ko." "Gagawin po." Sa kulungan, si Gabriel ay nakatanggap ng kopya ng bagong apela. "Gabriel," wika ni Alejandro sa kanya, "ito ang bagong petisyon natin. Meron na tayong sworn statement ni Wallace, forensic discrepancies, at strong circumstantial evidence laban sa investigator. Pwede bang hindi na ako bumalik sa korte?" tanong ni Gabriel. "Bakit?" "Dahil doon nagsimula ang lahat ng bangungot ko. Takot ako na baka ulitin lang nila." Ngumiti si Alejandro, nilapag ang dokumento sa harap ng selda. "Ngunit doon din matatapos ang bangungot, Gabriel. Hindi mo kailangang sumigaw. Nandito kami para sigaw mo." Lumipas ang isa pang linggo at isang email ang natanggap ni Carmen habang nasa opisina. Galing ito sa isang anonymous sender. Subject: McKinley Documents. Nang buksan nila ang bumungad ang mga scanned documents, internal memos, email threads, at ilang larawan ng mga resibo. "Atin na to," bulalas ni Alejandro. "Ito na ang missing link." Ang mga kaso ni McKinley ay hindi lang isolated. Pattern ito. Itinuro niya ang isang pahina. May proof ng bribery. Mga overtime pay na wala sa payroll. Off-the-books na pondo para sa special ops. At ito larawan ng meeting niya kasama ang isang kilalang judge. Samantala, sa labas ng kulungan, lalong dumarami ang mga taong nagdarasal sa gate. Isang grupo ng kabataan ang may dalang imahe ng Birheng Maria. Umuulan, ngunit hindi sila umaalis. "Hindi ito para sa politika," sabi ng isang babae. "Para ito sa katotohanan." Ang imahe ng selda ni Gabriel ay naging simbolo. Isang artista ang nagpinta ng mural sa isang bakanteng pader sa lungsod, isang lalaking nakaluhod, liwanag sa paligid, at sa harap niya, ang Birhen. Ngunit habang lumalakas ang panig ni Gabriel, isang anonymous tip ang dumating sa legal team ni Alejandro. "May tao na gustong magsalita," ani Carmen. Dati siyang associate ni McKinley. Takot siyang lumantad. "Pero bibigyan tayo ng impormasyon." "Ano ang kailangan natin gawin?" tanong ni Alejandro. "Makipagkita sa kanya bukas ng gabi. Sa labas ng lungsod." "Gawin natin." Kung totoo ang sinasabi niya, tapos na ang laro. Sa isang madilim na paradahan malapit sa warehouse, naghihintay sina Alejandro at Carmen sa loob ng kotse. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak at ang paligid ay tahimik. Isang anino ang lumapit, lalaki, naka-hoodie, may backpack. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, nagsalita ito. "Ayokong malaman ang pangalan ko. Pero ako ang dating analyst sa CA noong active pa si McKinley." "Bakit mo kami tinawagan?" tanong ni Alejandro. "Dahil napagod na akong manahimik. At dahil hindi lang si Gabriel ang biktima. Marami pa. Isa sa kanila, kapatid ko. Nag-abot siya ng EFSI. Nandyan lahat, chain of payments, blackmail operations, at audio recording." Isa sa mga ito, sinabi ni McKinley ang totoo. "Anong totoo?" "Na si Gabriel Ramirez ay collateral damage." Sa opisina ng abogado, binuksan nila ang file. Pinakinggan nila ang recording. Boses ni McKinley, "Yung batang iyon? Hindi ko naman talaga sure kung siya. Pero kailangan natin ng mukha." Pressured ang department. "Kung hindi ako kikilos, masisira tayo." Kaya he took the fall. Tumahimik ang silid. Tanging tunog ng ulan ang naririnig. Paglingon ni Alejandro sa bintana, alam niyang hindi na ito kaso lang ng isang inosenteng bilanggo.
Ito na ay isang sistema na itinayo sa kasinungalingan, takot, at kapangyarihan. Sa isang lumang bahay sa labas ng Raleigh, nakatayo si Harold McKinley sa harap ng salamin. Tumititig sa sarili. Wala na ang uniforme. Wala na ang badge. Ngunit sa kanyang mata, nandoon pa rin ang kapangyarihang ayaw niyang bitiwan. Tumulog ang burner phone sa mesa. "Hello. May kumakalat na files," sabi ng boses. "Ilgasui. Audio. Mga dokumento. Alam ko. May tauhan akong sinusubaybayan si Torres. Kung mabuking ka, kasama kami lahat sa pagbagsak." "Hindi ako babagsak," sagot ni McKinley. "At kung may kailangang patahimikin, gagawin ko." Samantala, sa kulungan, nag-iba ang ihip ng hangin. Sa kabila ng mga pag-asa mula sa labas, sa loob ng death row ay nararamdaman ni Gabriel na may gumagalaw sa dilim. Noong nakaraang gabi, habang natutulog, may tumalsik na bato sa loob ng selda niya. May nakasulat. Hindi lahat ng himala ay galing isilangit. Kinaumagahan, isang tray ng pagkain ang sinadyang ibagsak sa lapag bago ito makarating sa kanya. Isa sa mga gwardiya, si Officer Raleigh, ay biglang naging malamig sa kanya. "Hindi mo kailangang magdasal ng malakas, Ramirez," anya. "Baka marinig ka ng maling espiritu." Tahimik lang si Gabriel. Ngunit sa likod ng kanyang mata ay nagliliyab ang pakiramdam na may paparating. Sa opisina ni Warden Brooks, may 3 missed calls mula sa hindi kilalang numero. Pagkasagot sa ika-4, boses ng lalaki ang sumalubong. "Brooks, tahimik ka lang, ligtas ang pamilya mo. Pero kapag hindi mo pinigilan ang abogado, baka may madulas sa hagdan. Baka masunog ang isang kotse. Baka may maputulan ng hininga." Hindi kumibo si Brooks. Ngunit ang kamay niya ay nanlamig. "Mali ang kinakalaban niyo," patuloy ng boses. "Hindi ito kwento ng inosente. Ito'y larong pang makapangyarihan." Pagkababa ng tawag, hindi na siya nakapagsalita agad. Tumingin siya sa larawang naka-frame sa kanyang mesa, ang kanyang anak na babae, nakatuga sa graduation. Dinukot niya ang drawer. Sa loob, isang baril. Inilagay niya ito sa kanyang balikat, tinakpan ng Amerikana. Sa gabi ring iyon, may kaguluhan sa Module C ng kulungan. 2 bilanggo ang nag-away. Isang gwardiya ang nasugatan. Habang abala ang lahat, nawala ng ilaw ang buong pasilyo ng death row. Tanging ang mga emergency lights na pulang kumikislap ang nanatiling bukas. "Ramirez! Sa likod mo!" Sigaw yun ni Mendoza, ngunit huli na. Isang lalaki, si Travis lang, dating miyembro ng gang at kaselda sa dulo, ay nasa harap ng rehas ni Gabriel, may hawak na pinutol na tubo. "Hindi mo kami dadalhin sa apoy ng mga sinungaling mong dasal," bulong ni Travis. Kamatayan ang sagot sa kasinungalingan. Bago pa siya makagalaw, biglang sumulpot si Officer Raleigh at sinuntok si Travis, pinatumba. Ngunit ang tanong ay bumakat sa isipan ni Gabriel, bakit siya? At bakit ngayon? Kinabukasan, ang kaparehong tanong ang bumalot sa isipan ni Alejandro. Nagiging marahas na ang lahat, sabi ni Carmen habang pinapakita ang CCTV footage mula sa kulungan. Ilang ulit na rin silang nagtangkang putulin ang linya ng kuryente sa death row. At may firewall breach sa opisina natin kahapon. Alejandro ay tumayo, marahas na binuksan ang file cabinet. Hindi na to legal battle lang. This is war. Pinulot niya ang isang folder, labeled, McKinley & Associates, Classified, yes. Kung ayaw nilang lumabas ang katotohanan, mas lalong dapat natin silang ilawan. Sa simbahan ng Our Lady of Sorrows, nakaluhod si Isabel sa harap ng altar. Tahimik, ngunit basang-basa ng luha ang kanyang mukha. "Birheng Maria, iligtas mo ang anak ko. At kung hindi mo man siya iligtas, bigyan mo siya ng kapayapaan. Huwag mong hayaang madungisan pa ang kanyang kaluluwa." Biglang may kumalabit sa kanyang balikat. Isang batang babae, mga 8 taong gulang, nakasuot ng puting bestida. "Aling Isabel, ipagdadasal din po namin si Gabriel. Hindi po siya masama." Paglingon ni Isabel, wala na ang bata. Pero sa gilid ng silya, may nakapatong na puting bulaklak. Habang lumalala ang sitwasyon, sa opisina ng Department of Corrections ay may bagong memo. Directive, limit media access to Gabriel Ramirez case. Implement blackout protocol. Resign key personnel. Nakapirma sa ilalim, Acting Director Ray O'Connell. Ngunit bago maipatupad ang direktiba, isang email leak ang tumama sa media. Ang buong dokumento,
Kabilang ang pag-uutos sa pagsuspinde ng komunikasyon sa legal team ni Gabriel ay lumabas sa isang news site. Sa gabi, habang si Gabriel ay nakahiga, may narinig siyang paggalaw sa bentilasyon sa ibabaw ng selda. Isang uri ng kaluskos na hindi karaniwan. Hindi daga. Hindi hangin. Tumayo siya, lumapit sa dingding. May bumagsak mula sa vent, maliit na piraso ng papel, at tape na ginawang pansabit. Binasa niya ang sulat. Huwag kang matulog. May darating. Kinabahan si Gabriel. Inikot ang mata. Lahat ng selda ay tahimik. Mula sa malayo may narinig siyang yabag. Mabigat. Tuloy-tuloy. Dumating sa tapat ng kanyang selda si Officer Riley. Tahimik. Nagkatinginan silang dalawa. Tumingin si Riley sa kamera sa kisem, blink 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 biglang namatay. Sabay sabing, kung ako sa'yo, lalaban na ako. Hindi lahat ng nasa uniforme ay kakampi mo. At saka naglakad palayo. Makalipas ang ilang minuto, isang blackout. Hindi lang sa death row. Buong kulungan. Lahat ng ilaw, patay. Lahat ng kamera, wala. Ang tahimik ay naging nakabibingi. Brooks Lee Security, status, boses sa radyo. Walang tugon. Sa command room, 2 monitor lang ang may ilaw, system override detected. Sa koridor, ang mga bilanggoy nagsisigawan. Ano to? Anong nangyayari? Sa gitna ng kaguluhan, may narinig na yabag, mabilis, maraming hakbang. Mula sa dulo ng pasilyo, may aninong dumaan. May hawak na tila martilyo. Nakasuot ng itim. Tumigil sa harap ng selda ni Gabriel. Isang iglap. Isang kaluskos. Sabay tumunog ang alarma. Isang malamig na umaga sa Charlotte, North Carolina. Ang mga bintana ng gusali ng legal firm ay natatakpan ng manipis na hamog. Sa loob, ang team ni Alejandro Torres ay abalang-abala sa pagsuri ng mga kahon ng dokumento na ipinadala ng isang dating clerk mula sa Departamento ng Forensic Archives. Isa-isahin natin to, sabi ni Carmen habang binubuksan ang pang-4 na kahon. Marami rito hindi pa digitized, puro papel at microfilm. Ano na hinahanap natin ulit, tanong ng intern. Ano mang forensic record na hindi na isumite sa korte? Kahit isang pahina na hindi tumutugma sa testimonya ni McKinley, jackpot na tayo. Makalipas ang ilang oras, isang matandang folder ang nahulog mula sa isang manipis na envelope. Sa gilid ng folder, case hash 21,983 supplemental print analysis. Tumigil si Alejandro sa ginagawa. Supplemental print analysis. Hindi ito kasama sa mga court exhibits noong trial. Buksan mo yan. Pagkabukas ng folder, lumabas ang 4 na pahina, may mga fingerprint, diagrams ng lokasyon ng krimen, at isang comparative chart. Sa ibaba ng pahina, nakabold ang isang linya. Partial match identified, subject, Samuel A. Greaves, repeat offender, armed robbery, assault. Lahat sila'y napatayo. Hindi si Gabriel ang tanging fingerprints sa kutsilyo, bulalas ng paralegal. Hindi lang yon, sagot ni Alejandro, hawak ang dokumento na parang ginto. Mas malapit sa handle ang prints ni Greaves. Ibig sabihin, siya ang huling gumamit. Sa mga sumunod na minuto, tumawag si Alejandro sa isang kilalang investigative journalist, si Monica Reyes. Monica, sabi niya, may bomba kami. At dapat mo tong ilabas bago pa nila kami patahimikin. Legit ba? Tanong ni Monica habang kinukopya ang file na ipinasa sa kanya. 8 years na itinatago. Isang forensic report na maaaring magpalaya sa isang lalaking nakasentensya ng kamatayan. Ano ang pangalan ng kriminal? Samuel Greaves. Si Monica ay napalingon sa kanyang producer. Greaves. Yung serial offender na namatay sa shootout noong 2021. Tama. Sa loob ng 2 oras, lumabas ang breaking news sa radio, at sa social media. Ang headline. Exclusive, buried forensic report connects murder weapon ni notorious criminal, Andy Gabriel Ramirez. Sa footage, close-up ng fingerprint chart, zoom in sa pangalan ni Greaves, at isang interview kay Alejandro. Ang dokumentong ito, paliwanag ni Torres sa kamera, ay pruweba na hindi si Gabriel Ramirez ang may hawak ng kutsilyo sa oras ng krimen. At mas malala, alam ito ng mga investigador, pero pinili nilang hindi ito gamitin. Sa labas ng kulungan, higit pa sa protesta, ito'y naging kilusan.
Libo-libong tao ang nagtipon sa paligid, nagdala ng kandila, placards, at imahe ng Birheng Maria. May ilang nakaluhod, may umaawit ng Ni Ave Maria, habang ang iba na may sumisigaw. Ibalikdan na hostisya. Wakasan diyan ay kasinungalingan. Kalayaan para Rili Gabriel. Sa loob ng selda, ibinalita ni Officer Rayleigh ang nangyari. May magandang balita, anya, dumudungaw sa rehas. Mukhang malapit na ang liwanag. Anong nangyari? Tanong ni Gabriel, bahagyang nanginginig sa pagkabigla. Lumitaw ang fingerprint ng tunay na salarin. At hindi ikaw yon. Si Gabriel ay napaupo. Hindi agad nakaimik. Ang tagal, bulong niya. Ang tagal kong tiniis to. Sa headquarters ng Department of Corrections, nagkakagulo ang mga opisyal. Bakit hindi natin nahanap yung report na yan? Sigaw ng Regional Director. Hindi namin alam na may ganitong file. Hindi ito nakalista sa digital inventory. Kung lumabas to noon pa, tapos na ang kaso. Bakit natabunan? Posibleng sinadya, sir. Ngayon, ang buong bansa ay nakatingin sa atin. Gusto nila ng sagot. At gusto nila yung tao palabasin sa selda. Ngunit habang lumalakas ang boses ng bayan, sa isang madilim na sasakyan na nakaparada malapit sa opisina ni Alejandro, may dalawang lalaki ang nakaupo sa loob. Anong utos? Tanong ng isa. Tawagan si Torres. Ipaalam sa kanya na hindi lahat ng milagro ay pinapayagan ng langit. May limitasyon ang awa. Kinuha ng lalaki ang telepono, dialed a private number, at nang sinagot. Torres, sabi niya. Magandang gabi. Sino to? Sagot ni Alejandro habang nagmamaneho pa uwi. Hindi mahalaga. Pero ito ang mahalaga, kung ayaw mong ilibing si Gabriel sa loob ng kulungan, ihinto mo ang ginagawa mo. Banta ba yan? Mahinahong tanong ni Torres. Hindi. Babala. May mga multo sa sistema na hindi natutulog. At kapag masyado mong ginalaw ang alikabok, baka ikaw ang lamunin ng dilim. Tumigil ang sasakyan ni Torres. Hawak pa rin ang cellphone, tahimik lang siya. Pakisabi sa boss mo, anya, hindi ako marunong matakot sa multo. At mas lalo akong hindi hihinto para sa katotohanan. Bumaba siya ng kotse. Ngunit bago pa man siya makalakad papasok ng opisina, may napansin siyang envelope sa sahig ng pintuan. Binuksan niya ito. Sa loob, isang larawan ni Gabriel na tutulog sa selda. May pula sa noo. At isang papel, we can still finish what the system couldn't. Sa malamlam na ilaw ng kulungan, nakaupo si Gabriel sa kanyang sulok, hawak ang isang maliit na kaderno na ibinigay ni Padre Esteban. Marupok na ang mga pahina, manipis ang takip, ngunit tila mabigat ang laman. Sa bawat pahina, isinulat niya ang mga salitang hindi niya kailanman na ipahayag. Mga tanong, dasal, takot, at sa kabila ng lahat, pag-asa. Ang katahimikan ay hindi laging kahinaan. Minsan, ito ang tanging boses ng kaluluwa. Hindi na siya ang lalaking pumasok dito 10 taon na ang nakalilipas. Ang galit, unti-unting napalitan ng pagkaunawa. Ang puot, naging panalangin. At ang kadiliman, bagamat nariyan pa, ay natutunan niyang lampasan sa tulong ng pananampalataya. Samantala, sa Capitol Hill, isang silid ang pinuno ng mga kilalang mukha sa politika. Sa pintuan, isang bagong plakang ikinabit. Komisyong Espesyal para sa Katarungan at Rehabilitasyon, kaso Gabriel Ramirez. Formal, tahimik, at lubhang sensitibo. Ito ang tinatawag ng media na lihim na hukuman, pero hindi ito para magtago ng katotohanan. Ito'y binuo upang protektahan ito. Sa loob, ilang senador, opisyal mula sa IE, at 2 kinatawan ng korte ang tahimik na nakikinig sa ulat ng isang forensic investigator. Hindi lang may nawawalang ebidensya, paliwanag ng investigator. May mga pirma sa chain of custody na peke. At higit pa roon, may ID sa evidence room na na-edit. Ang ibig niyong sabihin, tanong ng isang matandang mambabatas, ay may sinadyang pagtatakip. Walang ibang konklusyon, kagalang-galang na senador. Habang umiinit ang investigasyon, si Isabel ay tahimik na inilipat sa isang safe house sa labas ng lungsod. Ang balikat niya ay nakalupaypay, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag pa rin. Hindi ko akalaing darating ang araw na kailangan akong itago, anya kay Father Esteban, na sumama sa kanya sa paglipat. Ito'y pansamantala lamang, sagot ng pari. At mas mainam na ikaw ay ligtas. Hindi lang para sa'yo, kundi para rin kay Gabriel. Ang lahat ng ito ang mga taong bumabanta, hindi sila natatakot sa hustisya.
Natatakot silang makita ng mundo ang tunay na mukha nila. Ang liwanag, sagot ni Esteban, ay laging naglalabas ng anino. Sa loob ng kulungan, hindi alam ni Gabriel ang lahat ng nagaganap sa labas. Ngunit sa puso niya may pakiramdam. Isinulat niya ito. Minsan, ang mga hindi natin naririnig ay siyang pinakamalakas. Ang panalangin ni Ina. Ang pananahimik ni Esteban. Ang pagkilos ng mga tao sa labas na hindi ko kailanman makikilala. Lahat sila, bahagi ng isang himalang hindi ko maintindihan. Napatigil siya sa pagsusulat nang dumating si Officer Riley. May bisita ka, Anya. Pero hindi na sila pwedeng makapasok. Closed door hearing. Kaya may balita na lang akong dala. Ano yon? Pinatawag si McKinley para mag-testify. Sa publiko. Tahimik si Gabriel. Saglit, hindi siya nakapagsalita. Pagkatapos ay muling nagsulat. Ang halimaw ay tinawag na sa liwanag. Sa City Plaza, muling nagsama ang mga taga-suporta ni Gabriel. Maraming hawak ang larawan ni McKinley, may pulang iya sa mukha at may nakasulat. Hustisya o huwad ya sistema. Ang media ay abala sa bawat galaw. Lahat ng major networks naka-live. Trending ang #McKinley testify sa buong bansa. At habang lumalakas ang panawagan ng bayan, si McKinley ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang opisina, nakatingin sa subpoena na nasa lamesa. Notice to appear, Government Committee Hearing, Mandatory, Under Oath. Kasama sa subpoena ang linya. Failure to appear will result in criminal contempt and possible obstruction charges. Tumayo siya, lumapit sa baril na nasa drawer. Hinawakan ito sandali, saka isinara muli. Kinabukasan, sa harap ng makapal na press at publiko, pumasok si McKinley sa bulwagan ng hearing. Nakasuot ng maitim na suit, walang kasamang abogado. L. Harold McKinley, sabi ng chairman, nakaupo ka ngayon sa ilalim ng panunumpa. Lahat ng sasabihin mo ay magiging bahagi ng permanenteng record. Naiintindihan mo ba ito? Sagot niya. Bakit mo hindi isinumite ang forensic report na nagsasaad ng fingerprint ni Samuel Greaves? Dahil hindi ito conclusive. At wala sa protocol ang isama ang inconclusive data. Hindi mo ba naisip na maaaring malinis ang pangalan ng isang inosente dahil dito? Walang inosente sa kasong ito, tugon ni McKinley. Ginawa lang namin ang dapat. Ginoo, sa ebidensya ngayon, malinaw na may pagtatakip. Minsan, sabi ni McKinley, tumayo ng walang pahintulot, ang hustisya ay hindi puti o itim. Ito'y kulay abo. At kami ang nagpapasya kung anong kulay ang dapat mong makita. Nagkagulo sa loob ng silid. Ang mga mambabatas, media, at publiko, lahat ay nayanig sa kanyang sagot. McKinley, sigaw ng senador, umupo ka. Hindi ikaw ang batas. Ngunit nakatayo pa rin si McKinley, tahimik. At sa mga sandaling iyon, ang buong bansa ay tila huminto. Dahil sa unang pagkakataon, isang dating alagad ng batas ang tahasang umamin, hindi ng kasalanan, kundi ng sistema kung saan siya ay naging bahagi. Sa selda ni Gabriel, habang pinakikinggan ang update sa radyo, isang patak ng luha ang bumagsak sa pahina ng kanyang kaderno. Hindi dahil sa takot. Kundi sa wakas, ang katotohanan ay nagsimulang magsalita. Mainit ang araw ngunit tila mas mainit ang mga mata ng media na nakatutok kay Harold McKinley habang bumababa siya sa hagdan ng Federal Courthouse. Sa kanyang paligid, sumisigaw ang mga mamamahayag, ang kanilang mga mikropono halos sumayad sa kanyang mukha, ngunit tahimik siyang naglakad, tangan ang kanyang attached case. Suot ang isang itim na suit na tila masyado nang masikip sa bigat ng kanyang konsensya. Sa loob ng courtroom, naghihintay na ang lahat. Ang mga mambabatas, ang legal team ni Alejandro Torres, mga kinatawan ng media, lahat tahimik, halos walang kumikibo. Sa gitna, isang mesa lamang ang nakalaan para kay McKinley. Sa sandaling naupo siya, isang lalaki mula sa Forensic Division ang tumayo. Sa ilalim ng panunumpa, panimula nito, aming natuklasan ang 3 email chains mula sa internal server ng Precinct 14 na, kung saan malinaw na may direktiba si Detective McKinley na huwag isama sa report ang print match kay Samuel Greaves. Nagkakatinginan ang mga tao sa bulwagan. Sumunod na isinapubliko ang isang invoice mula sa isang pribadong security consultant, isang dating kasamahan ni McKinley na ngayon ay consultant ng ilang high-profile na kaso. Makikita sa record na si McKinley ay tumanggap ng $42,000 mula sa kumpanyang ito isang buwan matapos ang sentensya kay Gabriel Ramirez.
Isang suhol, bulong ng isang senador. Alejandro Torres, nakatayo, ay nilapitan ang mesa ni McKinley. Detective, sabi niya, noong binura mo ang ebidensya, naiisip mo ba kung anong epekto nito sa isang buong pamilya? Tahimik si McKinley. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakabalot sa gilid ng mesa. Ang aking tungkulin, mahina niyang sabi, ay protektahan ang lungsod. Iyon ang akala kong ginagawa ko. Protektahan, tugon ni Torres. O pagtakpan ang sarili mong kabuktutan. Sa labas ng korte, sumabog ang balita. McKinley nahuli ng sariling bitag, dokumento ng korupsyon suhol ipinakita. Lahat ng AI station ay nakabreak ng regular programming para lang i-cover ang pagbagsak ng isang dating tinitingalang investigador. Habang patuloy ang coverage, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen, si Isabel, kasama si Father Esteban. Nakasuot ng simpleng puti, hawak pa rin ang lumang rosaryo. Ang araw na ito, sabi ni Isabel, ay hindi tungkol lamang sa anak kong si Gabriel. Ito ay laban ng lahat ng ina na nawalan ng anak sa maling hustisya. Mula sa mga simbahan hanggang sa mga lansangan, nagpatuloy ang pagtaas ng tinig ng mga taong naniniwala sa milagro. Sa loob ng ilang araw, mahigit sa 30 simbahan sa buong bansa ang nagsagawa ng misa para kay Gabriel. Nagbukas ang Vatican ng investigasyon sa sinasabing sinaunang imahen na nagliwanag sa selda. Mula sa Roma, isang obispo ang nagsabi. Kung totoo ang lahat ng ito, ang Diyos mismo ang pumagitna sa isang sistemang bingi sa panalangin. Ngunit habang lumalalim ang liwanag ng katotohanan, may aninong gumagalaw sa dilim. Isang lalaking nakaitim, may tatoo ng ahas sa leg, ang sumagot sa isang burner phone. Bukas, sa paglipat ni Ramirez, kailangan naming makasigurong hindi siya makarating sa korte. Ang presyo? Triple. Pero tiyak. Tumango ang taong nasa kabilang linya. CJ. Siguraduhin mong malinis. Alalahanin mo, bulong ng lalaki, sa kulungan may mga pader. Sa labas may mga bala. Kinabukasan, dumating sa kulungan ang opisyal na kautusan, si Gabriel ay dadalhin sa korte para sa personal na hearing, isang bagay na bihirang pinapayagan para sa mga nasa death row. Ngunit sa bigat ng kaso, at sa presensya ng bagong ebidensya, ang korte ay pumayag. Isang van na bulletproof, sinamahan ng 2 patrol car, ay inihanda para sa transportasyon. Ngunit si Officer Riley, habang nililinis ang kanyang baril, ay may naramdaman. Bakit parang ang daming pulis ngayon na hindi ko kilala? Tanong niya sa isa. Galing daw sa ibang distrito, sagot ng kasama. Kailangan daw ng backup. Wala sa schedule yan, bulong ni Riley. Pumunta siya sa security office at tiningnan ang roster. Sa kanyang pagkabigla, 5 sa mga nakalistang escort ay hindi bahagi ng kahit anong division. Napatakbo siya sa warden's office. Sir, sigaw niya. May posibleng ambush. May mga ghost sa escort team ni Ramirez. Tumayo agad si Warden Brooks, mabilis na sumunod. Lock down the entire route. Cancel the transport. Bring him back. Ngunit huli na. Umalis na ang van at nasa gitna na ng expressway. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Gabriel, nakatingin sa maliit na imahen ng Birheng Maria na itinago niya sa bulsa. Ang ilaw ng umaga ay sumasalamin sa kanyang mata. Sa likod ng van, 2 e-escort ang nagbubulungan. Signal mo lang. Sandali lang to. Ngunit bago pa sila makagalaw, sumabog ang ilaw sa dashboard, emergency override. Is it? Naghinto ang sasakyan. Tumunog ang radyo. This is Warden Brooks. You're compromised. You have rogue elements inside. Lumingon ang driver. Ano nang ibig sabihin ng? Biglang bumunot ng baril ang isa sa mga escort at itinutok kay Gabriel. Pero sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng van mula sa labas, si Officer Riley, nakatutok ang shotgun. Bitawan mo yan, sigaw niya. Walang makakalabas dito ng buhay, sigaw ng armadong lalaki. Nagkagulo. May sumigaw. May putok. Isang bala ang tumama sa bintana. Basag ang salamin. Dumapa si Gabriel. Makalipas ang ilang segundo, tahimik. Nakahiga ang 2 lalaki sa likod, duguan. Hawak ni Riley ang kanyang baril, nanginginig. Safe ka na, bulong niya. Pero may gustong pumatay sa'yo. Sa labas ng sistema. At hindi tayo pwedeng bumalik pa sa dating daan. Sa courthouse, naghihintay si Alejandro, si Isabel at si Esteban.
Ngunit sa halip na van, isang helikoptero ang dumating, emergency transfer. Lumingon si Esteban sa langit. Kung kailan malapit na ang liwanag, anya, doon sila mas lalong bumabangis. Isang madilim na ulap ang tila bumalot sa paligid ng kulungan sa North Carolina, habang si Warden Nathaniel Brooks ay tumingin sa blueprint ng ruta na gagamitin para sa pag-escort kay Gabriel Ramirez. Sa silid briefing, ang mga senior officers ay nakatayo, tahimik at halatang aligaga. Simula ngayon, sabi ni Brooks habang isinara ang mapa, ako mismo ang mangunguna sa convoy. Hindi na ako magtitiwala sa sinuman sa labas ng unit na ito. Hindi lang buhay ng isang tao ang nasa panganib dito. Ang dangal ng buong sistema ay nakataya. Tahimik ang lahat. Ilang segundo bago muling may nagsalita, si Officer Riley. May impormasyon kami na may ikalawang grupo na sinusubaybayan ang ruta. Posibleng may kinalaman sa grupong binayaran para sa ambush kahapon. Mas lalong kailangang magdoble ingat, sagot ng warden. Magkakaroon tayo ng 3 sasakyan. Isa sa harap, isa sa gitna kasama si Ramirez, at isa sa likod. Walang sinuman ang lalapit sa convoy. Kung may ibang sasakyan sa 100 metro, ihinto agad ang operasyon. Sa loob ng selda, si Gabriel ay tahimik na nakaluhod. Sa kanyang kamay, hawak-hawak pa rin ang rosaryo. Sa bawat butil ng dasal ay ang pagpintig ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa kapayapaang unti-unting bumabalot sa kanya sa kabila ng kaguluhan. Dumating si Padre Esteban, may dalang maliit na bag. Gabriel, sabi niya ng dahan-dahan, pinayagan akong sumama sa convoy. Gusto ko lang na hindi ka mag-isa. Salamat Padre, sagot ni Gabriel, pilit ang ngiti. Kung ito na ang wakas, hindi ko gugustuhing maglakad nang wala si Maria sa kaliwa ko, at ikaw sa kanan. Nasa gitna mo ang Diyos, sagot ng pari. Eksaktong 10:00 ng umaga nang lumabas ang convoy sa main gate. Si Gabriel ay nasa gitnang sasakyan, isang SE na bulletproof, kasama si Padre Esteban, Officer Riley, at 2 karagdagang opisyal. Sa harap at likod ay tig-isang patrol vehicle, may mga sniper rifles at communication systems. Ngunit halos 5 kilometro pa lamang ang nalalakbay nila, nang napansin ni Riley ang isang sasakyang kulay pilak na sumusunod sa kanila sa likod, laging nasa parehong distansya. Sir, may tail tayo. Hindi siya umaalis sa 80 metro. Brooks, sa radyo, copy. Vehicle type. Silver Dodge Charger. Tinted. Plates na hindi na rehistro. Tumaas ng bilis. Tignan natin kung susunod siya. Umakyat ang bilis ng convoy. Sa dashboard, ang mga metro ay sumayad sa 120 pulye. Ngunit ang Charger ay hindi rin bumibitaw. Definitivo. Tail yan, sabi ng isa sa mga escort. Prepare for evasive maneuver. Route Delta Negatibo 7, utos ni Brooks. Lumiko ang convoy papasok sa isang alternate exit ng highway. Isang liku-likong ruta na may mga tunnel, flyovers, at makikitid na daan. Ngunit pagkaliko nila sa ikatlong intersection, 2 motorsiklo ang biglang sumulpot sa kaliwa at kanan ng gitnang isi. Ambush! Repeat, ambush formation. Narinig ang pagputok ng unang bala. Tumama ito sa gilid ng patrol car sa likod. Walang nakapinsala, armor protected. Si Gabriel, bagaman kita ang takot sa mga mata, ay nanatiling nakaluhod sa kanyang kinaupuan. Pinikit niya ang mga mata at nagsimula muling bumigkas ng dasal. Ave Maria Gracia Plena. Sa kanyang tabi, si Esteban ay inilabas ang krusipihiyo sa kanyang kwelyo at itinapat sa windshield. Hindi kami susuko sa kadiliman, bulong ng pari. Sa command post, si Brooks ay patuloy na nag-uutos. Deploy spike team sa exit 3. Ihanda ang chopper sa Capitol Helipad. Ipagbigay alam sa Homeland Security. Ito ay hindi na ordinaryong transport. Habang umuusad ang convoy, tila lumalakas ang mga atake. Sa harap, isang black van ang humarang sa daraanan. Ngunit bago pa ito makalapit, isang drone mula sa SWAT ay bumaba at nag-deploy ng flash charge, isang pagsabog ng liwanag na nagpadapa sa mga nakasakay. Tuloy, sigaw ni Riley. Kaliwa. Sa tunnel. Pumasok ang convoy sa isang madilim na tunnel. Sa loob, may etyo ng mga gulong, ng radyo, at ng mga tibok ng puso ng bawat isa. Gabriel, bulong ni Esteban, anuman ang mangyari, huwag mong bitawan ang rosaryo. Huwag mong bitawan ang pananampalataya. Si Gabriel ay napatingin sa pari. Ngumiti siya.
Hindi ko na ito bitawan simula nang ako'y muling naniwala. Sa wakas, sa dulo ng tunnel, bumungad ang isang blockade ng pulisya. Sa kanilang likod, ang charger at motorsiklo ay tila umurong. Ang mga sumunod na segundo ay tahimik, tila sinadyang hindi ituloy ang pag-atake. Tila may gustong mensaheng ipadala, sabi ni Brooks. Hindi ka nila pinatay, Gabriel. Gusto ka nilang takutin. Pagkarating sa korte, isang lahar ng mga mamamahayag at taga-suporta ang sumalubong. Ngunit may malinaw na koridor ng seguridad. Isang helikoptero ang nagbabantay sa itaas. Lahat ng sniper units ay naka-standby. Nang bumaba si Gabriel mula sa sasakyan, ang unang nakita niya ay si Isabel. Nakasuot siya ng puting belo, hawak ang parehong rosaryo. Tahimik ang lahat. Isang buong minuto ng katahimikan bago nagsimula ang palakpakan mula sa crowd. Hindi ito palakpak ng kasiyahan, kundi ng lakas ng loob. Habang si Gabriel ay inihatid papasok sa building, naramdaman niyang hindi siya mag-isa. Sa bawat paghina niya, sa bawat yabag, ay may dasal na bumabalot sa paligid. Ngunit sa likod ng crowd, sa loob ng isang itim na RV na nakaparada sa lilim ng puno, isang lalaking may itim na salamin ang tumingin sa eksena. Hindi pa tapos, anya sa telepono. May susunod pa. At sa susunod walang sablay. Maagang umaga pa lang ay bumangon na si Gabriel sa loob ng kanyang selda. Bagaman pagod ang kanyang katawan mula sa pagod ng konvoy kahapon, ang kanyang isipan ay tahimik. Ang malamlam na liwanag ng bombilya sa kisam ay bumalot sa maliit na selda, ngunit sa kanyang mga mata, tila nagsisimula ng sumikat ang araw. Hawak pa rin niya ang imahe ng Birheng Maria na iniabot ni Isabel ilang linggo na ang nakalipas. Gaano man kagulo ang labas ng mundong kulungan, dito sa loob, sa gitna ng tahimik na pagdarasal, ay may kapayapaan. Gabriel, narinig niyang tawag ni Padre Esteban, papalapit sa selda. Handa ka na ba? Ngumiti si Gabriel. Mas handa ako ngayon kaysa kailanman. Sa labas ng gusali ng korte, libo-libong tao ang nagtipon. May mga taga-suporta ng hustisya. May mga deboto na may dalang rosaryo, imahe ng mahal na ina, at kandilang may sindi. Ngunit nandoon din ang mga media vans, cameramen, at ilang mga grupo na hindi naniniwala sa milagrong sinasabi ng marami. Ang korte ay napuno agad. Sa loob, isang mahigpit na seguridad ang ipinatupad. Ang hukom, si Hon. Olivia Keller, ay kilala sa kanyang kahigpitan, ngunit sa araw na ito, dala niya rin ang bigat ng pananagutan. Ang layunin ng pagdinig na ito, anya habang binabasa ang dokumento, ay upang muling suriin ang hatol kay Gabriel Ramirez, batay sa mga bagong ebidensya at testimonya na lumabas nitong mga nakaraang linggo. Unang tumestigo si Padre Esteban. Hindi ako narito upang ipilit ang paniniwala, ani niya. Narito ako upang ibahagi ang isang katotohanang hindi ko maaaring itanggi. Ang nakita ko sa loob ng selda noong araw ng nakatakdang bitay ay higit pa sa isang ilaw. Isa yung pagdalaw ng biyaya. At iyon ang naging dahilan kung bakit isang tao ang lumantad para sabihin ang totoo. Sumunod si Isabel. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Gabriel ay hindi banal. Siya ay anak ko, ani niya, nanginginig. Ngunit mula pa pagkabata, alam kong may liwanag siyang taglay. At kahit anong kasalanan ang ipataw ninyo sa kanya, isang ina ang hindi titigil hanggat hindi nalalaman ang buong katotohanan. Sa galerya, ang luha ng mga tagapakinig ay hindi mapigilan. Si Hector Wallace ay ipinasok na nakaposas, ngunit pinayagang magsalita. Ako ang nagsinungaling, diretsong sabi niya. Pinilit ako. Binigyan ng pera. Tinakot ang pamilya ko. Ngunit ang konsensya ko ay hindi na matahimik. At nang makita kong lumiliwanag ang imaheng iyon, parang binasag ang mga pader sa puso ko. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Tumahimik ang korte. Tila lahat ay naghintay ng muling paghinga. Ang mga abogado ng estado ay pilit pa ring nagpaliwanag. May mga presentasyon, argumentong teknikal, pagtutok sa timeline ng ebidensya. Ngunit dumating na ang oras para sa pagsusuri ng bagong forensics report. Ang ulat ay inilahad ng independent expert mula sa RIE. Ang fingerprints na narecover sa baril ng krimen ay hindi tumutugma kay Gabriel Ramirez. Sa halip, ang mga ito ay tumugma kay Samuel Greaves, na may kasaysayan ng mga krimen sa parehong distrito. Ang ulat na ito ay isinumite 8 taon na ang nakalilipas ngunit hindi na ipresenta sa korte. Muling kumulo ang bulungan sa courtroom. Ang abogado ni Gabriel, si Alejandro Torres, ay tumayo.
Ngayon, hinihiling ko sa Honorable Court na ideklara ang sentensyang kamatayan bilang walang bisa at palayain ang kliyente ko na si Gabriel Ramirez sa lalong madaling panahon. Tahimik ang buong silid habang si Hukom Keller ay binabasa ang pinal na desisyon. Tumagal ito ng ilang minuto. Ang bawat pahina ay tila isang siglo para sa mga nakikinig. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya, testimonya, at malalim na pagbusisi ng komisyon, idinedeklara ng korte na si Gabriel Ramirez ay hindi dapat napatawan ng parusang kamatayan. Ang kanyang sentensya ay inaanul at siya ay pansamantalang ilalagay sa protektibong kustodya habang isinasagawa ang mga final clearance procedures. Iniuutos ng korte ang pagsisiyasat sa mga posibleng kriminal na pananagutan ng mga opisyal na sangkot sa pagtatakip ng ebidensya. Sumabog ang damdamin sa courtroom. Ang mga tao ay napatayo. Ilang umiyak. Ilang lumuhod. Isa-isang nagrosaryo ang mga deboto sa galerya. Si Alejandro ay napayakap kay Gabriel, habang si Isabel ay walang tigil sa pagluha. Ngunit si Gabriel ay hindi nagsalita. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng courtroom. Sa kanyang mga kamay, itinayo niya ang imaheng iniwan sa kanya ni Isabel. Ang parehong imahe na pinaniniwalaang nagliwanag sa kanyang selda. Pinikit niya ang mga mata at walang binitiwang salita, ngunit ang kanyang mukha ay punang isang damdaming hindi maipaliwanag, pasasalamat, pagpapatawad at pananampalataya. Sa mismong sandaling iyon, tila may liwanag na dumaan sa bintana ng courtroom at tumama sa kanyang mukha. Ilang tao ang huminto. Ang ilan ay napabulong. Ang iba'y nagsimula ng umusan ng dasal. Ngunit sa labas ng korte, sa loob ng itim na van na nakaparada sa kanto, isang pamilyar na anino ang nakamasid. Hindi pa tapos, anya muli sa telepono. Hindi pa. Ang liwanag ng umaga ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nagdaang araw. Sa labas ng correctional facility ng North Carolina, isang lahar ng mga tao ang nagtipon, hindi upang magprotesta, kundi upang maghintay. Sa kanilang mga kamay ay may mga placard, Justice R. Gabriel, Truth Will Rate Lua Ri, at Ilmore Innocence and Death Roy. Sa kanilang mga mata ay halatang sabik na makita ang isang lalaking inakala nilang mamamatay sa katahimikan ng isang malamig na selda. Sa loob ng gusali, si Gabriel ay tahimik na nakaupo, nakasuot ng puting kamisa at maayos na pantalon na isinusuot ng mga inmates sa huling araw nila bago ang paglabas. Malinis ang kanyang mukha, ang buhok ay bahagyang tinabas, at sa kanyang mga kamay ay nakapulupot ang rosaryong ibinigay ng kanyang ina. Pumasok si Padre Esteban, may hawak na sobre. Gabriel, bulong niya, narito na ang official discharge order. Ilang sandali na lang. Ngumiti si Gabriel, hindi ng tagumpay, kundi ng pagpapakumbaba. Padre, parang panaginip ito. Hindi panaginip, sagot ng pari. Ito'y biyaya. Biyaya mula sa langit at bunga ng katotohanang hindi kailanman lubusang mapapatay. Sa hallway, habang binabagtas ni Gabriel ang huling metro ng kanyang pagkakabilanggo, ang bawat yabag ay tila may bigat, hindi ng pagkakakulong, kundi ng mga taong iniwan, ng mga taon na nawala, at ng mundong kailangang harapin muli. Nang buksan ang huling pinto, isang dambuhalang liwanag ang bumalot sa kanya. Mula sa labas, isang sigaw ng pagkakaisa ang bumati sa kanyang unang hakbang sa kalayaan. Gabriel! Sa unahan ng crowd ay si Isabel, matandang-matanda na, ngunit ang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa araw. Sa kanyang kamay, isang bokwet ng puting liryo. Tumakbo siya, kahit hirap sa hakbang, at sinalubong ang anak. Anak ko, hikbi niya, ikaw ay malaya na. Mahigpit ang yakap ni Gabriel. Para bang gusto niyang burahin ang mga taon ng kawalan, ng sakit, ng lungkot. At sa kanyang balikat, ang luha ng ina ay tila naging mga alon ng pagpapagaling. Sa likod ng tagpong iyon, maraming kamera ang nakafocus. CNN, Al Jazeera, at halos lahat ng lokal na istasyon ay naroon. Ngunit sa kabila ng kasikatan at pag-uulat, nanatiling tahimik si Gabriel. Nang lapitan siya ng isang mamamahayag. Gabriel, isa kang bayani para sa marami. Ano ang pakiramdam mo sa lahat ng ito? Tumingin siya sa kamera, saka dahan-dahang umiling. Hindi ako bayani. Isa lang akong tao na naniwalang ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging lalabas. At ako'y hindi lumaya dahil ako ay malakas. Lumaya ako dahil may mga taong hindi sumuko sa akin, isang ina, isang pari, isang abogado, at isang Diyos na hindi kailanman tumalikod.
Habang abala ang media sa coverage ng pagpapalaya, sa kabilang dako naman ng lungsod ay isang malaking bagyo ang humampas sa sistemang legal ng estado. Si Detective McKinley ay kasalukuyang nakakulong at humaharap sa kaso ng perjury, obstruction of justice, at conspiracy. 3 prosecutors ang nasampahan din ng kaso. Isang associate judge ay voluntaryong nagbitiw matapos mapatunayang tumanggap ng suhol. Lumikha ito ng matinding pagkakabaha-bahagi sa judicial system. Naglabas ng pahayag ang gobernador. Ang kaso ni Gabriel Ramirez ay hindi lang isang trahedya, ito'y isang babala. Hindi tayo maaaring tumalikod sa katotohanan sa ngalan ng convenience o politika. Kaya ngayong araw, inaatasan ko ang pagbuo ng isang Independent Truth Commission upang magsiyasat sa lahat ng kaso ng death row mula 1,990 hanggang ngayon. Sa araw din yon, bumalik si Gabriel sa lumang bahay nila sa Charlotte. Ang bahay ay matagal nang hindi tinitirhan ni Isabel, ngunit pinanatiling maayos. Pagpasok niya, huminto siya sa may pintuan. Wala pa ring nagbago, sabi niya. Marami na ang nagbago, anak, sagot ni Isabel mula sa likod. Pero ang mga pader na ito ay saksi sa panalangin kong araw-araw. Lumapit si Gabriel sa lumang mesa. Sa ibabaw nito, ang lumang Biblia at larawan ng Birheng Maria. Hindi ko akalain na makakauwi pa ako rito, bulong niya. Ang tahanan ay hindi lang lugar. Isa itong pangakong babalikan mo, gaano man kalayo ang iyong nalakbay. Kinagabihan, sa isang espesyal na interview na ipinalabas sa buong bansa, si Gabriel ay tinanong kung ano ang kanyang balak gawin sa mga susunod na buwan. Tahimik muna siya. Tumingin sa kanyang rosaryo, saka ngumiti. Ang labang ito ay hindi lang tungkol sa akin. Marami pa ang katulad ko, mga inosente, nakalimutan, biktima ng sistema. Kaya't simula bukas, ako ay magtatatag ng isang foundation, ang Maria de la Luz Foundation, na layuning tumulong sa mga kapwa ko bilanggo na patuloy na isinisigaw ang kanilang pagiging inosente. Tila naputol ang paghinga ng host. Gabriel, ibig mong sabihin babalik ka sa mga bilangguan? Anya. Hindi upang ikulong muli, kundi upang palayain ang iba gaya ng ako'y pinalaya. Hindi ako ang kwento. Isa lang akong pahina sa isang librong kailangang isulat. Sa dulo ng panayam, isang mensaheng nakasulat ang ipinakita sa screen. Walang liwanag kung walang dilim. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang panalangin ay nagiging apoy. At sa kabilang bahagi ng lungsod, habang ang karamihan ay natutulog na, isang boses ang bumulong sa telepono sa isang hindi nakikilalang lokasyon. Si Ramirez ay hindi na target. Pero ang simbolo na nilikha niya kailangan nating sirain. Habang may oras pa. Ang hangin sa San Lorenzo ay malamig at mabango, humahalo ang halimuyak ng kandila at bulaklak sa loob ng simbahan. Si Gabriel ay nakatayo sa harap ng dambana, suot ang simpleng barong at pantalon na kulay abuhin. Sa kanyang kaliwang bulsa, palaging nakatago ang lumang larawan ng Birheng Maria, ang imaheng minsang nagliwanag sa madilim niyang selda. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang maliit na kaderno, ang parehong sinusulatan niya gabi-gabi habang nasa death row. Tahimik siyang lumapit sa mikropono. Sa harap niya, mga estudyante ng batas, mga madre, pari, ilang dating bilanggo, at mga tagapakinig mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang buwan na rin siyang umiikot sa mga simbahan, universidad at correctional facilities upang ikwento ang kanyang paglalakbay, hindi para pag-usapan ang milagro, kundi upang ituro ang liwanag na kaya nitong buin sa puso ng tao. Hindi lahat ng kulungan ay may rehas, panimula niya. Minsan, nakakulong tayo sa takot, sa galit, sa pagdududa. Pero may isang sandali na bumasag sa kadilimang iyon para sa akin at iyon ay ang sandaling pinili kong maniwala muli. Pagkatapos ng talumpati, ilang mga estudyante ang lumapit upang magpasalamat. Kuya Gabriel, sabi ng isa, dahil sa kwento mo, gusto ko nang maging human rights lawyer. Salamat, sagot ni Gabriel. Piliin niyong maging liwanag sa sistemang madalas nalulunod sa dilim. Sa likod ng simbahan, si Isabel ay nakaupo sa bangkong kahoy, hawak ang rosaryo. Matanda na siya, marupok na ang katawan, ngunit matalim pa rin ang paningin. Tuwing tatawagin siyang ang ina ni Gabriel, siya ay ngumingiti. Hindi ko siya pinalaki para maging martyr, sabi niya minsan sa isang madre. Pinalaki ko siyang may pananalig. Yun lang ang bitbit namin habang nilalabanan ang mundo. Sa mga sumunod na buwan, ginamit ni Gabriel ang Maria de la Luz Foundation upang pondohan ang independent review ng mahigit 30 kaso ng death row inmates. Sa tulong ni Alejandro Torres, Padre Esteban,
at iba pang voluntaryo, 2 kaso na ang nakitaan ng ebidensyang maaaring magpatunay ng kawalang sala. Isang araw, habang nasa kulungan ng Texas, upang makipagkita sa isa pang inmate na nagpapakilala ng inosente, tinanong siya ng bagong warden. Bakit mo pa ito ginagawa, Ino Ramirez? Naka-move on ka na. Malaya ka na. Tumingin si Gabriel sa mata ng lalaki. Dahil ako rin, isang araw, nagdasal na sana may dumating. Hindi sumagot ang warden. Pero nang umalis si Gabriel, napansin niyang ang lalaking iyon ay tahimik na kumuha ng rosaryo mula sa drawer. Sa isang quiet afternoon sa Charlotte, si Gabriel ay nakaupo sa beranda ng kanilang bahay. Si Isabel ay nasa loob, natutulog sa lumang rocking chair. Hawak niya ang kaderno na halos puno na. Isang pahina na lang ang bakante. Binuksan niya ito, dahan-dahan. Sa bawat pahina, may mga salitang isinulat sa pagitan ng katahimikan at pag-asa. Mga salitang hinugot mula sa selda, mula sa takot, at mula sa panalangin. Sa huling pahina, isinulat niya, ang liwanag ay hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa lahat ng nabubuhay sa mga anino. Ang himala ay hindi laging sumisigaw, minsan, ito ay bumubulong. At kapag narinig mo ito, hawakan mo. Dahil ang liwanag na yon ay ikaw. Pumikit si Gabriel. Isinara ang kaderno. At tumayo. Sa huling gabi ng Oktubre, isang malawak na pagtitipon ang isinagawa sa harap ng mismong correctional facility kung saan siya dating nakakulong. Hindi para sa protesta, kundi para sa panalangin. Ilang dating gwardya, mga madre, tagapagtanggol ng karapatang pantao, at maging ang ilang dating hindi naniniwala ay naroon. Binigyan si Gabriel ng pagkakataon upang magsalita. Sa selda kong maliit, anya, naniwala ako na wala nang makikinig. Pero ang Diyos ay tahimik lang, naghihintay na ibukas ko ang puso ko. Hindi niya ako pinalaya mula sa kulungan, pinalaya niya ako sa galit. At iyan ang liwanag na gusto kong iwan sa inyo, ang kakayahang magpatawad, magmahal, at magdasal kahit walang katiyakan. Sa dulo ng kanyang salita, inilabas niya ang lumang larawan ng Birheng Maria. Hindi na ito nagliliwanag. Wala nang sinad. Isa na lamang itong papel na may bahagyang luma sa gilid, kupas na ang kulay. Pero habang hawak niya ito sa kanyang palad, ang kanyang mga mata ay kumislap. Hindi dahil sa milagro sa labas, kundi dahil sa liwanag na ngayon ay nasa loob. Kinabukasan ng umaga, si Gabriel ay namataan sa isang maliit na burol sa labas ng lungsod. Walang kamera. Walang crowd. Wala kahit anong press. Suot niya ay puting polo, maong, at sapatos na may konting putik sa gilid. Nakaupo siya sa ilalim ng puno, nakatanaw sa abot-tanaw. Sa kanyang harapan, walang rehas. Walang bantay. Walang takot. Hawak niya ang imahe ng Birheng Maria. Walang liwanag sa papel, ngunit ang araw ay tumama sa kanyang mukha sa paraang tila may apoy sa kanyang mata. Tahimik. Payapa. Buo. At sa sandaling iyon, wala nang dapat sabihin. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.